Sa anime na ito, nagising ang lalaking bida na may nakitang dilag na may hawak ng kanyang malaking saging. Laking gulat ng lalaking bida na biglang nagising, aksidenteng nasaktan siya ng dilag. Nakita pala ng dilag na ito na nakoma ang lalaking bida, kaya sinubukan niyang ibalik ang espiritu nito sa isang espesyal na paraan. Para matulungan siyang pagalingin ang kanyang sugatang katawan, sinabi ng dilag na handa siyang pagsilbihan siya. Kaya, siya ang unang miyembro ng harem ng lalaking bida pagkatapos nitong dumating sa ibang mundo. Hindi nagtagal, naakit niya ang isang loli na cute at nagtataglay ng malakas na divine power, isang babaeng kabalyero na may sexing katawan at medyo bastos, at maging ang mahigit 2,000 na mga taga-baryo sa village ang naging followers niya. Paano muling nagkatawang tao ang lalaking bida sa ibang mundo? Magsimula tayo sa kanyang enkwentro hindi pa nagtagal. Si Yukito, ang lalaking bida, ay may ama na pinuno ng kulto na nakatuon sa makapangyarihang Diyos na si Mitama. Upang ang kanyang anak ang maging susunod na pinuno, kamakailan ay nagdaos ang kanyang ama ng isang seremonya kung saan inilagay niya si Yukito sa isang kahoy na bariles at itinapon ito sa dagat, at ang kanyang ama ay lubos na naniniwala na ang Diyos na si Mitama ay darating upang iligtas si Yukito. Kung mabubuhay si Yukito, kwalipikado siyang maging bagong pinuno ng kulto. Sa sandaling itinapon siya sa dagat, naalala ni Yukito ang kanyang malungkot na buhay. Dahil sa kanyang ama, napilitan siyang sumali sa iba't ibang kakaibang ritual mula pagkabata. Minsan kailangan niyang dumaan sa apoy, at kung minsan kailangan niyang tumayo sa ilalim ng talon sa taglamig. Ngunit ang pagkakaroon ng isang malupit na ama ay hindi ang pinakamasama, at si Yukito ay talagang malas. Madalas niyang tinatapakan ang tae ng aso, at nakuha ang pinakamasamang kapalaran ng nag-draw ng palabunutan siya sa templo, na dahilan upang siya ay mawala ng pag-asa sa kanyang buhay. Kahit na nagbabrowse siya sa mga website na pang-adult lang, nagiging malasalamin ang mata niya. Kinasusuklaman niya ang gayong buhay, at ang huling naisip sa kanyang isipan nang lumubog siya sa ilalim ng dagat ay, kung talagang may Diyos, mangyaring hayaan akong muling magkatawang tao sa mundong walang mga Diyos at relihiyon. Pagkaraan ng ilang panahon, pakiramdam niya ay may humahawak sa kanyang malaking bagay, at hinihimas ito. Ang magandang babae sa harap niya ay nagngangalang Alura, at may hawak siyang librong pang-adulto lang na nagpapaliwanag kung paano ibabalik ang diwa ng isang lalaki. Hanggang sa nagising niya si Yukito, nahihiyang pinigilan ni Alura ang kanyang pagkilos. Ikinalulungkot niya ang pagkakasugat niya sa malaking saging ni Yukito ngayon, ngunit walang pakialam si Yukito at tuwang-tuwa siya nang malaman na nakalakbay na talaga siya sa ibang mundo. Sa pagtingin sa paligid, kasama ang maraming reincarnation novel na nabasa niya noon, naisip niya na maaaring nasa Novice Village siya ngayon, kung saan dapat mayroong isang Adventurers Guild na nagtatalaga ng mga gawain sa mga adventurer, at maaari niyang dahan-daang itaas ang kanyang level sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga misyon. Kaya tinanong niya si Alura kung may Adventurers Guild dito. Sa tingin ni Alura ay naghahanap ng trabaho si Yukito, kaya kinuha niya si Yukito upang maghanap ng trabaho. Sa kanilang paglalakbay, nagpapantasya pa rin si Yukito na kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas sa ibang mundo para makabawi sa kasawiang dinanas niya sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lumitaw si Yukito sa isang bukirin at malapit ng magsaka. Walang Adventurers Guild sa village. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Roy, at nang makitang magkalapit sina Yukito at Alura, medyo hindi siya nasisiyahan at tuturuan na niya ng leksyon si Yukito. Sa susunod na sandali, isang lalaking nagngangalang Glenn ang lumilitaw upang pigilan si Roy. Hindi lamang niya binati si Yukito, ngunit binigay din niya kay Yukito ang isang punyal at hiniling sa kanya na tumulong. Iniisip ni Yukito na ito ay isang sandata para sa mga baguhan, at kailangan niyang labanan ang mga halimaw, ngunit hiniling lamang sa kanya ni Glenn na tumulong sa pagpitas ng mga ubas. Iniisip ni Yukito sa kanyang sarili na ito ay maaaring gawain na itinalaga ng system para sa manlalaro. Kaya balak niyang gawin ang lahat para mapabilis ang gawain, at wala pang kalahating araw, pumipitas na siya ng mga ubas na kailangang kunin ng iba sa loob ng ilang araw. Medyo problemado si Glenn. Sa mundong ito, walang refrigerator o anumang bagay na tulad nito, at hindi nila mauubos ang napakaraming ubas, kaya sa wakas ay maaari na lamang niyang itapon ang mga ito. Nang marinig ito, tila may iniisip si Yukito. Sa susunod na sandali, isang karnabal ang ginaganap sa kantinang nayon, at lahat ay umiinom ng alak. Lumalabas na pansamantalang nananatili si Yukito sa restaurant na pinamamahalaan ni Alura at ng kanyang kapatid sa loob ng isang buwan, at sa buwang ito, tinutulungan sila ni Yukito na gumawa ng alak mula sa mga sobra na ubas. First time nilang uminom ng ganoon kasarap na alak, at laking pasasalamat nila kay Yukito. Maging si Roy, na dati ay gustong bugbugin si Yukito, ay naging mabuting kaibigan sa kanya. Pagkatapos noon, naisip ni Yukito ang ginawa niya ngayong buwan, na kung saan ay nagtatrabaho sa bukirin o tumutulong sa pagpapakain ng mga alagang hayop, naganap na naiiba sa kanyang naisip na pakikipagsapalaran sa ibang mundo, at nakaramdam siya ng labis na pagkabigo. Kinabukasan, habang siya ay nagsasaka, isang mabangis na hayop ang aksidenteng nakapasok sa bukirin, at si Roy ay naglabas ng kakaibang libro at may ibinulong habang tinitingnan ito.
Iniisip ni Yukito na si Roy ay nagkakas ng mahika, na labis siyang nasa sabik, at sa palagay niya ito ang balangkas na maaaring lumitaw sa ibang mundo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tumakas si Roy kasama si Yukito. Nang ligtas na sila, nalaman ni Yukito na ang librong kinuha lang ni Roy ay talagang mga alituntunin ng shelter at mga emergency na hakbang para sa pagtugon sa mga hayop. Ngayon ay maaari nang tanggapin ni Yukito sa wakas ang katotohanan na ang mundong ito ay ganap na naiiba mula sa hindi makamundong mundo sa kanyang isip. Ngunit kung ikukumpara sa buhay na pinahirapan ng kanyang ama, mas maganda ang buhay ng pakikipagtulungan sa mga taga-nayon araw-araw. Kaya lang, sinabi niya na dapat niyang pasalamatan ang Diyos sa pagpayag na dumating siya sa mundong ito. Nang marinig ito, curious na tinanong siya ni Allura kung ano ang Diyos. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman ni Yukito na walang mga konsepto tulad ng mga Diyos o relihiyon sa mundong ito. Kapag namatay ang isang tao, mamamatay lang siya at walang naniniwala sa reincarnation. Habang siya ay nag-iisip, siya ay lumalabas na gumagala at nakahanap ng isang patay na kuneho. Sa oras na ito, nag-iisip ng tanong si Yukito. Dahil walang konsepto ng mga Diyos sa mundong ito, ang mga tao ay hindi ililibing sa sementeryo pagkatapos ng kamatayan, ngunit paano nila haharapin ang mga patay na tao? Bago pa maisip ni Yukito, dumating si Roy kasama si Allura. Lumalabas na narinig ni Roy na ang bookstore sa Imperial City ay bumili ng ilang mga libro para sa mga matatanda lamang, na may kasamang napakakapanapanabik na nilalaman. Upang masatisfy ang kanyang pagkamausisa, pumunta si Roy sa Imperial City kinabukasan kasama sina Yukito at Allura. Binalaan niya si Yukito na huwag makipag-usap sa mga tagalungsod dahil hinahamak nila ang mga taong nayon. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bookstore, at silang tatlo ay medyo nasa sabik, ngunit nang buksan ni Yukito ang libro, nawala ang kanyang pananabik. Ang nilalaman ng pang-adult only na aklat ay maaari lamang ituring na sining sa kanyang orihinal na mundo, at maging ang ilang museo ng sining ay magpapakita ng gayong manga. Labis na ikinagulat ni Roy at Allura, masyadong open sa ganang bagay ang lugar na tinitirhan noon ni Yukito. Pagkatapos nito, bumili sila ng ilang libro at balak nilang bumalik sa nayon. Noon lang, nalaman ni Yukito na maraming tao ang nagtipon sa malapit. Nang magsuri siya ng malapitan, nalaman niyang may isang grupo ng mga tao ang pinainom ng lason sa ilalim ng utos ng mga sundalo, at sa sumunod na segundo, ang grupong ito ng mga tao ay lahat ay namatay. Si Yukito ay medyo natatakot, at hindi niya alam kung ano ang kanilang ginagawa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Allura at kinuha si Yukito. Sa paliwanag ni Allura, nalaman ni Yukito na mayroong sistemang tinatawag na end of life sa bansang ito, at ang mga mamamayan ay kailangang mamatay ayon sa utos ng emperador. Agad na napagtanto ni Yukito na lahat ng tao sa bansang ito ay dadaan sa isang kakilakilabot na bagay. Ngunit sinabi sa kanya ni Roy na sila ay espesyal at naiiba. Nang hindi nag-iisip pa, bumalik si Yukito sa nayon kasama nila. Ang hindi nila napapansin ay ang mga taong nasa likod nila ay nag-uusap, na sinasabi kung bakit hindi pa rin nakikitungo ang emperador sa grupong ito ng mga tao mula sa isolation camp, dahil halatang grupo sila ng mga maruruming depekto. Sa gabi, habang natutulog si Yukito, si Allura ay palihim na humiga sa kanyang kama. Napag-alaman na si Allura, pagkatapos basahin ang mga ipinagbabawal na libro para sa mga matatanda, ay nais na sumubok ng isang paraan upang bigyan ang mga lalaki ng mas maraming enerhiya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay kumalma na si Allura. Sa oras na ito, naalala ni Yukito ang kanyang karanasan sa Imperial City, at tinanong niya si Allura kung bakit hindi gusto ng mga tao sa lungsod ang mga tao sa nayon. Sinabi ni Allura kay Yukito na ang nayon ay tinatawag na isang isolation camp ng mga tao sa lungsod. Pagkatapos sabihin nito, ipinakita niya ang tatak sa kanyang likod. Ang mga taga-nayon ay isang grupo ng mga tao na natatakot sa sistema ng end of life, o hindi umaayon sa mga paraan ng bansa. Sa makatuwid, sila ay itinatakwil ng mga residente ng Imperial City. Si Yukito lang ang nasa labas ng village na hindi humahamak sa kanila, at hinahayaan si Allura na hawakan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sinabi niya na minsan siyang hinamak, at ngayon ay unang pagkakataon niyang magkaroon ng mga kaibigan. Naantig, tumingin si Allura kay Yukito at nakita ang kwintas sa leeg ni Yukito. Naalala ni Yukito na ang kwintas ay isang anting-anting na ibinigay ng kanyang ama, at sinasabing kumakatawan sa Diyos na si Mitama. Dahil sa sobrang pagkagusto ni Allura sa kwintas ay binigay niya ito sa kanya na labis niyang ikinatuwa. Iniisip ni Yukito na mamumuhay siya ng matiwasay sa nayon, ngunit isang aksidente ang nangyari kinabukasan. Nang magising siya, nakita niyang sugatan si Roy sa harap ng restaurant, at sinabi ni Roy sa kanya ang totoo sa ilalim ng kanyang pagtatanong. Lumalabas na ang nayong ito ay ginagamit upang panatilihin ang mga itinalaga ng bansa bilang mga lihis, tulad ng isang tambakan, at ang mga taga-nayon ay mapipilitang dumaan sa sistema ng end of life anumang oras. Ngayon ang araw kung kailan ang ilang mga taga-nayon ay dinadala upang dumaan sa sistema, kabilang si Allura at ang kanyang kapatid na babae.
Sa sandaling iyon, nagpakita si Glenn sa isang karwahe, at sabay silang tumungo sa Imperial City, umaasang iligtas si Allura at ang kanyang kapatid. Pagdating nila, binitay na ang kapatid ni Allura at ilang taga-nayon, na ikinagalit ni Yukito. Tinanong niya ang mga sundalo, bakit ang mga taga-nayon na ito ay tinatawag na mga lihis dahil lang sa takot sila sa kamatayan. Bakit kailangan nilang maranasan ang end of life? Bago makasagot ang sundalo, narinig ni Yukito ang pangungutya ng mga nakapaligid na residente ng Imperial City, at ang kanilang mga iniisip ay ganap na naiiba mula sa mga normal na tao. Iniisip nila na ang pagtanggap sa wakas ng buhay ay maliwanag na kanilang tungkulin. Sa sandaling ito, pinatay ng kapitan ng sundalo si Yukito gamit ang kanyang katana, at sa sumunod na sandali, napatay din si Allura. Dahan-daang gumapang si Yukito patungo kay Allura, at naalala niya na minsang sinabi ng kanyang ama na anuman ang mangyari sa kanya, ililigtas siya ng Diyos na si Mitama. Ngunit sa tingin niya kung sino ang dapat iligtas ng Diyos ay ang grupo ng mga taong mababait at masigasig sa buhay na nasa harapan niya. Nagdarasal siya sa kanyang puso na may lumitaw na Diyos para iligtas sila, at pagkatapos ay hawak niya ang anting-anting na ibinigay niya kay Allura at binibigkas ang incantation sa kultong maaaring tumawag sa Diyos. Sa susunod na sandali, lumilipad sa hangin ang anting-anting. Sa kidlat at kulog, isang cute na batang babae ang lumitaw sa hangin. Sa sandaling lumitaw siya, tuwang-tuwa siyang sumugod kay Yukito, sumisigaw ng Yukito, sa wakas ay naisummon mo ako. Noon lamang natuklasan ng batang babae na patay na si Yukito. Siya ay labis na galit, at kalaunan, hindi mabilang na nakakatakot na itim na baging ang lumabas mula sa kanyang mga paa, hinihila, at nilalamon ang lahat ng mga sundalo sa katawan ng Diyos. Sa susunod na sandali, muling naging cute ang batang babae, na binuhay muli sina Yukito at Allura gamit ang kanyang banal na kapangyarihan. Pagkatapos nito, sumakay ang dalaga kay Yukito, marahang hinawakan ang ulo nito. Si Yukito ay talagang interesado kung sino ang batang babae na ito, at sinabi sa kanya ng batang babae na siya ang kanyang Diyos, si Mitama. Sa sandaling ito, nabuhay din ang iba pang mga napatay na taga-baryo, at si Mitama ay labis na ipinagmamalaki, na sinasabi na gusto lang niyang iligtas si Yukito, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas, at hindi niya ito na-control ng mabuti. Medyo nagulat si Yukito na may kakayahan si Mitama na buhayin ang mga patay. Nang bumalik si Yukito sa nayon kasama ang iba, hindi makapaniwala ang mga taga-nayon. Ito ang unang pagkakataon nilang makitang nabuhay muli ang mga sumailalim sa katapusan ng buhay. Upang ipagdiwang ang kanilang ligtas na pagbabalik, pumunta sila sa restoran upang uminom muli. Nang maglaon, si Mitama ay kinuha ni Allura upang magbihis, dahil kakaiba ang hindi magsuot ng damit sa mundong ito. Noon, nakita ni Allura si Mitama na nakahiga sa katawan ni Yukito, at nakaramdam ng matinding selos, kaya nagtanong siya tungkol sa relasyon ni Mitama at Yukito. Sinabi ni Mitama na siya ang Diyos ni Yukito. Nang makitang hindi alam ni Allura kung ano ang Diyos, ipinaliwanag ni Mitama na nangangahulugan nito na sila ay magsasama magpakailanman mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Dahil sa kanyang mga salita ay hindi maintindihan ni Allura na inaakala na sila ni Yukito ay kasal na, at gusto ni Yukito ang ganoong loli, habang siya ay may sapat na katawan, kaya hindi siya gusto ni Yukito, na labis na ikinadismaya ni Allura. Ngayong nasaktan niya at ng mga taga-nayon ng maharlikang pamilya, iniisip ni Yukito kung paano haharapin ang kanilang paghihiganti, at nalaman niya mula kay Glenn na ang sistema ng end of life ay isang panuntunang itinatag ng emperador daan-daang taon na ang nakalilipas, at imposibleng labagin ang panuntunang ito. Sa oras na ito, si Mitama ay nagpalit ng kanyang damit, at humiga muli sa katawan ni Yukito, at si Roy, nang makita ang cute na batang babae na si Mitama, ay labis na nahuhumaling kay Mitama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretso itong nag-propose sa kanya, ngunit tinanggihan lamang ito ng kanyang pakiramdam na naiinis. Matapos tanggihan, nagising ni Roy ang kanyang nakatagong libangan na maging isang masokista, kaya hinahamak siya ng mga tao sa kanyang paligid. Nang makitang nakabihis na si Mitama, tinanong siya ni Yukito tungkol sa kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Mitama na siya ay isang Diyos na kayang gawin ang anumang bagay. Nang marinig ito, naisip ni Yukito na si Mitama ang pinakamataas na kapangyarihan na nakuha niya sa ibang mundo, at matutulungan niya itong baguhin ang kanyang kapalaran. Si Mitama ay lubos na kumpiyansa at nagsimulang ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit nakita niya na siya ay napakahina ngayon na maaari lamang niyang itumba ang isang baso ng alak. Agad na tinitingnan ni Mitama ang bilang ng kanyang mga tagasunod, at nalaman na ito ay 0. Ipinaliwanag niya sa kalaunan na kung mas maraming tagasunod ang mga Diyos, mas nagiging makapangyarihan sila, at sa mundong ito, wala siyang mga tagasunod, kaya halos wala na siyang kapangyarihan. Dahil nasa ibang mundo sila, paano magkakaroon ng tagasunod si Mitama, at nang malaman ito, si Yukito ay sobrang disappointed. Kaya lang, may napansin si Mitama na mali, ibig sabihin, bakit hindi tagasunod sa kanya si Yukito? Ang hindi niya alam ay labis na kinamumuhian ni Yukito ang relihiyon, na imposible para sa kanya na maniwala sa isang Diyos. Hindi niya pinansin ang pag-arte ni Mitama na parang layaw na bata, at mag-isang pumunta sa banyo.
Kung hindi niya maisip ang solusyon sa lalong madaling panahon, ang mga taga-nayon ay malamang napapatayin ng maharlikang pamilya. Habang nag-iisip si Yukito, lumabas si Mitama sa tubig, at pagkatapos malaman ang mga problema ni Yukito, ipinaalala sa kanya ni Mitama na kung gusto niyang mabuhay, maaari siyang tumakas. Si Yukito, gayunpaman, ay nagsabi kay Mitama na siya ay namuhay ng isang miserableng buhay dati, at kinokontrol ng kanyang ama. Sa bagong buhay na ito, ayaw na niyang maging ganoon, at gusto niyang iligtas itong grupo ng mga kaibigan na sa wakas ay nakilala na niya. Para bang nakapagdesisyon na siya, sinabi niya kay Mitama na dahil magagamit ni Mitama ang divine power hanggat marami pa siyang tagasunod, nagpasya siyang gawing Diyos si Mitama at lumikha ng bagong relihiyon para sa kanya sa mundong ito. Samantala, matapos magising ang isang bastos na pag-uugali dahil sa paglitaw ni Mitama, madalas na pinapantasya ni Roy na si Mitama ang kanyang amo at sinasakyan siya, sinasaktan at kinokontrol na parang reyna. Kaya, nang sabihin ni Yukito kay Roy ang tungkol sa kanyang ideya ng paglikha ng relihiyon, at gawing Diyos si Mitama, masayang tinanggap ni Roy ang imbitasyon na sumali sa organisasyong panrelihiyon at naging unang tagasunod ni Mitama. Kaya, ang relihiyosong organisasyon na sumasamba kay Mitama ay opisyal na itinatag, at si Yukito ang unang tagapangasiwa ng kulto, alam na ang pinakamabilis na paraan para sa isang relihiyon upang makaakit ng mga tagasunod ay ang hayaan ang Diyos na gumawa ng mga himala. Kaya gumawa siya ng isang plano, at sa ilalim ng kanyang pag-aayos, magsisimula ang unang pagganap. Si Yukito ay nagtipon ng isang malaking bilang ng mga taga-nayon, at ipinahayag na si Mitama ay isang Diyos na kayang gawin ang anumang bagay. Nang makitang hindi alam ng mga tao kung ano ang Diyos, sinabi ni Yukito na ipapakita niya sa kanila ang isa sa mga himala ni Mitama. Tinitingnan niya si Allura sa karamihan, sinabi na maaaring mayroong problema si Allura sa mga personal na relasyon. Namula agad si Allura, paano mo nalaman yun? Pero ang iniisip niya sa puso niya, alam na ba nito na gusto siya nito? Hindi alam ni Yukito kung ano ang iniisip ni Allura, ngunit kumpiyansa niyang sinabi na ang banal na kapangyarihan ni Mitama ang nakakakita sa kanyang panloob na pag-iisip at nagsasabi sa kanya. Sa katunayan, sinasamantala ni Yukito ang napakatanyag na Barnum effect sa psychology, tulad ng isang manghuhula, na palaging nagsasabi ng isang bagay na naaangkop sa lahat, upang ang mga tao ay ilagay ang kanilang sarili sa sitwasyong binanggit ng manghuhula at isipin na tama ito. Nang ipagpapatuloy ni Yukito ang kanyang pagganap, sinimulan na itong isabotahe ni Mitama. Sinabi niya na siya ay isang Diyos na nakakaalam ng lahat, at pagkatapos ay malakas niyang idineklara na ang problema ni Allura ay mayroon siyang sapat na katawan. Pagkatapos sabihin ito, ipinaalala niya kay Allura na gusto ni Yukito ang mga maliliit. Agad na nasira si Allura, diretsyong isinandal ang kanyang dibdib sa isang istaka, at pagkatapos ay humingi siya ng palako sa mga taga-nayon. Parang gusto niyang bawasan ang basti niyang katawan. Nagmamadaling sinabi ni Yukito na gusto niya ang mas malaki, ngunit sinabi niya ngayon lang na alam ng Diyos na si Mitama ang lahat, at malinaw na sinabi ni Mitama na gusto ni Yukito ang mas maliliit, kaya't naniniwala si Allura na talagang gusto ni Yukito ang mas maliliit. Hindi alam ni Yukito kung paano ito ipapaliwanag, at ang himala ay nabigo sa huli. Pagkatapos nito, nag-iisip si Yukito ng maraming paraan at gumaganap ng maraming beses, ngunit sa bawat oras ay nagtatapos ito sa kabiguan. Matapos magtrabaho ng ilang araw, isa pa lang ang tagasunod ni Mitama, si Roy. Noon lang napagtanto ni Yukito na napakahirap magtatag ng isang relihiyosong organisasyon, at talagang hindi madali para sa kanyang ama na makamit ito. Sa sandaling iyon, si Allura ay lumitaw sa gulat na hawak ang kanyang alagang si Chilchil, na hindi sinasadyang kumain ng lason na ginamit upang maalis ang mga hayop. Hindi sinasadya ni Yukito na tumawag ng doktor, ngunit sinabi sa kanya ng kapatid na babae ni Allura na ang maharlikang pamilya ay hindi magliligtas ng buhay bukod sa mga tao, at wala silang magagawa tungkol dito nang walang kaalaman sa medisina sa nayon. Upang mailigtas si Chilchil, hiniling ni Yukito kay Mitama na tumulong sa paghahanap ng mga halamang gamot na maaaring mag-detoxify. Gayunpaman, huli na silang bumalik, at hindi mailigtas si Chilchil, dahil lumala ng husto ang kondisyon nito. Sa sandaling isipin ng lahat na si Chilchil ay malapit ng mamatay, iniligtas ito ni Mitama sa lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad, ang banal na kapangyarihan mula sa baluktot na tagasunod na si Roy ay napakahina pa rin, at si Mitama ay mukhang mas matanda kaysa dati. Sa oras na ito, natuklasan ni Mitama na ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay naging 3, at lumalabas na nakita ng magkapatid na Allura na binuhay muli ni Mitama si Chilchil at naging kanyang mga tagasunod. Nalaman din ni Mitama na mayroon siyang higit na banal na kapangyarihan ngayon, at iniisip ni Yukito na maaaring nauugnay ito sa paraan ng pagsali ng isang tao sa relihiyosong organisasyon. Sinasamba ng magkapatid na Allura si Mitama pagkatapos nilang makita siyang gumawa ng milagro, kaya matatag silang naniniwala sa Diyos na si Mitama, at sa makatuwid, ang banal na kapangyarihan mula sa kanilang paniniwala ay maaaring mas malakas. Pero sinasamba lang siya ni Roy dahil malakas ang infatuation niya kay Mitama. Matapos matuklasan iyon, si Mitama ay may malakas na banal na kapangyarihan, hiniling ni Allura sa kanya na buhayin ang mga sundalong napatay niya noon.
Naniniwala siya na ang mga sundalong iyon na may pananagutan sa pagsasakatuparan ng end of life ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang nakatataas, at hindi sila dapat madaling kumitil ng kanilang buhay. Medyo nag-aalala si Yukito, ngunit hindi niya ito pinigilan. Hindi nagtagal, ginamit ni Mitama ang kanyang banal na kapangyarihan para buhayin ang mga sundalong iyon. Ngunit ang kapitan ng mga sundalo ay hindi inaasahang naging isang babaeng may sapat na katawan. Ang kanyang pangalan ay Bertrand, at siya ay orihinal na isang kabalyero na kabilang sa Imperial City. Gusto niyang bumalik sa palasyo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Gayunpaman, dahil sa pagbabago ng kasarian, hindi siya nakikilala ng mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan. Nang marinig na kalalabas lang niya sa isolation camp, itinaboy nila siya ng may pagkasuklam. Si Bertrand, na walang mapupuntahan, ay nagpalipas ng gabing mag-isa sa kagubatan, iniisip kung saan siya dapat pumunta kung siya ay talagang inabandona ng Imperial City. Noon pa lang, nakita niya si Roy, na nagsasabing may magandang figure si Bertrand at lumalapit sa kanya ng malaswa, tila sinusubukang mangharas kay Bertrand. Nagpatakot ito kay Bertrand, at gusto niyang atakihin si Roy. Ngunit kung wala ang utos ng emperador, hindi niya mabubunot ang kanyang espada at atakihin ang mga ordinaryong tao. Nang desperado na si Bertrand, nagpakita si Yukito at binugbog si Roy. Pinuri ni Yukito si Bertrand bilang isang tapat na subordinate, at pagkatapos ay tinutuya na kahit na gayon, inabandona pa rin siya ng Imperial City. Ayaw aminin ni Bertrand, ngunit alam niyang nagsasabi ng totoo si Yukito. Kasabay ng pagkadismaya ni Bertrand, nag-aalok si Yukito ng tulong. Hiniling niya kay Bertrand na sumali sa kanyang koponan, at nangako siyang bibigyan si Bertrand ng isang lugar upang manatili. Ang taos-pusong mga salita at gwapong mukha ni Yukito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Bertrand. Namumula ang mukha, pumayag siya sa imbitasyon ni Yukito. Di nagtagal, ang bukirin ng nayon ay inaatake ng halimaw, at si Yukito ay lumitaw kasama si Mitama. Kumpiyansa si Mitama na nagpatawag ng espadang nakatago sa ilalim ng dagat, na hinihiling sa mga taga-nayon na atakihin ang halimaw gamit ang espadang ito. Gayunpaman, ang mga taga-nayon ay natalo ng halimaw sa isang iglap, at hindi mapigilan ni Yukito na magreklamo na si Mitama ay hindi maaasahan gaya ng dati. Sa sandaling ito, lumitaw ng mahusay si Bertrand. Nahaharap sa pag-atake ng halimaw, hinugot niya ang kanyang espada at direktang umatake, bumubulusok ng may napakalakas na kapangyarihan sa isang iglap at pinutol sa kalahati ang higanteng halimaw sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga taga-nayon sa paligid ay nagsasaya, at sinasamba nila ang makapangyarihang kabalyero sa harapan nila. Nang makita ito, parehong natigilan sina Yukito at Mitama. Nang maglaon, may naisip si Yukito, at agad na ipinakilala sa mga taga-nayon na si Bertrand ay isang banal na kabalyero ng kanilang relihiyosong organisasyon, at hanggat handa silang sumama sa kanila, ipinangako niyang hahayaan ni Bertrand na protektahan ang kanilang mga bukirin mula sa mga halimaw. Bagaman hindi alam ng mga taga-nayon kung ano ang relihiyon, nagpasya pa rin silang sumali sa organisasyon nang marinig na mapoprotektahan sila sa sandaling sumali sila kay Yukito. Samantala, sinusubukan din ng magkapatid na alura na makaakit ng mas maraming tao sa kanilang organisasyon sa kanilang restaurant. Inanunsyo nila sa mga customer na mula ngayon ay ihahain na lang ang alak sa mga restaurant sa mga miyembro ng relihiyosong organisasyon, at kung gusto nilang uminom, dapat silang sumali sa organisasyon. Bilang karagdagan, ginagamit din ni Yukito ang kaalaman sa Earth upang magdisenyo ng isang garapon na maaaring mag-imbak ng pagkain sa loob ng mahabang panahon, katulad ng refrigerator sa Earth, at lahat ng sasali sa organisasyon ay makakakuha ng isa ng libre. Dahil sa pagdami ng mga bagong miyembro, 3 araw nang walang tulog at pagod na pagod si Roy na siyang namamahala sa paggawa ng garapon. Gayunpaman, sa sandaling marinig niya ang mga utos ni Mitama, muli siyang naging masigla, at nasasabik siya kapag inaabuso ni Master Mitama. Bukod dito, gumagawa din si Yukito ng mga merienda na kakaiba galing sa Earth, ang mga biskwit, at lahat ng sumali sa organisasyon ay makakatikim ng mga ito. Hiniling din niya kay Mitama na gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan para masahihin ang mga miyembro ng organisasyon, na labis na ikinatutuwa ng mga taga-nayon. Di nagtagal, ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama ay lumago sa 107. Ang pagsali at pag-aalok ni Bertrand ng mga benepisyo sa mga taga-nayon ay bahagi ng plano ni Yukito. Sa palagay ni Yukito, sa halip na ipaliwanag ang pagkakaroon ng Diyos sa mga taga-nayon na hindi man lang nakakaintindi ng Diyos, mas mabuting direktang magbigay ng benepisyo sa mga sumasali sa organisasyon. Hindi tulad ng nakaraang mundo kung saan ang mga tao ay sumasali sa relihiyosong organisasyon sa pamamagitan ng pananampalataya, nais niyang bumuo ng isang relihiyon na hinimok ng mga benepisyo. Habang dumarami ang mga taong sumasali sa organisasyon, nag-iisip si Yukito ng isang katanungan. Ilang tagasunod ang kailangan ni Mitama upang makakuha ng kapangyarihan upang labanan ang Imperial City. Nahanap niya si Bertrand para magtanong tungkol sa Imperial City. Nang makita niya si Bertrand ay medyo natigilan siya. Sexy maid outfit ang suot ni Bertrand na ibang-iba sa maangas na ipinakita niya noon. Lahat pala ng ito ay gawa ng magkapatid na alura, na naaakit sa magandang mukha at sexing katawan ni Bertrand,
At para masatisfy ang kanilang special proclivity, pinilit nilang magsuot ng maid outfit si Bertrand. Ngunit may mas mahalagang bagay na dapat gawin si Yukito. Tinanong niya si Bertrand kung ilan ang mga sundalo ng Imperial City. Iniisip ni Bertrand na gustong magrebelde ni Yukito, ngunit sinabi sa kanya ni Yukito na gusto lang niyang protektahan ang nayong ito. Sinabi ni Bertrand kay Yukito na ang lakas ng Imperial City ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga sundalo na mayroon sila. Ang tunay na dahilan kung bakit matagal nang nakokontrol ang Imperial City ay dahil mayroon silang isang pangkat ng mga Archon, na isang elite unit sa ilalim ng direktang kontrol ng Emperor. Ayon sa alamat, ang bawat miyembro ng pangkat na ito ay binibigyan ng espesyal na kapangyarihan ng Emperador, at bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang sirain ang isang bundok. Ang mga kabalyero na tulad ni Bertrand ay walang kapantay sa kanila. Pagkatapos makipag-chat kay Bertrand, agad na hinanap ni Yukito si Mitama at tinanong siya kung may kapangyarihan ba siyang sirain ang isang bundok. Sinabi sa kanya ni Mitama na hanggat mayroong 10,000 na tagasunod, magagawa niya yon. Nang marinig ito, medyo desperado si Yukito. Nagtrabaho siya ng husto ng napakatagal, ngunit nakakuha lamang ng higit sa 100 mga tagasunod, at iniisip niya kung kailan siya makakaakit ng 10,000 mga tagasunod. Nahanap muli ni Yukito si Bertrand, at si Bertrand ay pinagsuot muli ng kakaibang damit ng magkapatid na alura. Hakbang-hakbang na nilapitan ni Yukito si Bertrand na ikinahihiya niya. Nang maisip ni Bertrand na gusto siyang maharas ni Yukito, binunot ni Yukito ang kanyang espada at sinabing, ordinaryong espada lang ito. Nakita pala ni Yukito na madaling natalo ni Bertrand ang halimaw gamit ang espadang ito, kaya gusto niyang malaman kung may anumang espesyal tungkol sa sandata na ito, at kung ito ay mabibili ng maramihan, upang malagyan niya ang relihiyosong organisasyon ng mga sandata na ito upang labanan ang Imperial City. Sinabi ni Bertrand kay Yukito na ang espada ay hindi kasing simple ng akala, at kung ang gumagamit ay makabisado ang kasanayan sa paggamit nito, maaari niyang putulin ang lahat sa mundong ito. Ngunit ang mga may tiyak na posisyon lamang sa hukbo ng Imperial City ang bibigyan ng emperador ng sandata na ito na may mga espesyal na kakayahan. Ibig sabihin, imposibleng bilhin ang sandata na ito ng maramihan. Dahil ayaw umamin ng kabiguan, hinanap ni Yukito si Glenn at ang kapatid ni Alura na si Laurel upang magtanong tungkol sa nayon. Lumalabas na hindi mabilang ang mga isolation camp sa mundong ito, at ang mga isolation camp na ito ay pumapalibot sa Imperial City, tulad ng pader na tao na nagbabantay sa mga residente ng Imperial City. Ang kabuuang bilang ng mga taga-nayon sa kanilang nayon ay humigit kumulang 2,000 lamang, at kahit na lahat sila ay naging tagasunod ni Mitama, hindi pa rin ito sapat. Sa kasamaang palad, kahit alam na may iba pang mga nayon, si Yukito ay hindi makaisip ng isang paraan upang madagdagan ang bilang ng mga tagasunod sa 10,000 sa isang maikling panahon. Sa gabi, si Yukito ay bigo sa restaurant, at si Laurel ay dumating upang aliwin siya. Sinabi niya kay Yukito na kung hindi dahil sa kanya, napatay na sana sila ng mga sundalo, at marami na siyang nagawa para sa kanila, kaya hindi na niya kailangang mag-isip ng husto. Ang mga salita ni si Laurel ay nagpapaalala kay Yukito sa kanyang ama, na nagsabi ng parehong bagay ng turuan niya si Yukito tungkol sa relihiyon. Ang mga unang miyembro ng kulto ng kanyang ama ay karaniwang malalakas na lalaki tulad ng mga martial artist, kaya ginamit nila ang karahasan upang talunin ang isa pang kulto sa isang bayan at agawin ang lahat ng miyembro ng kanilang kulto. Sa ibang paraan, ang bilang ng miyembro ng kulto ay nadagdagan mula sa higit sa 100 hanggang 10,000. Sinabihan ng kanyang ama si Yukito na huwag masyadong mag-isip, at maraming paraan para mapaunlad ang kulto, kabilang ang pagsakop sa kanilang teritoryo. Kaagad, mukhang nag-iisip ng solusyon si Yukito. Kinabukasan, nilapitan ni Glenn si Yukito at tinanong kung nakaisip na siya ng paraan para labanan ang Imperial City. Tinanong siya ni Yukito, mahalaga ba kung masira niya ang kultura ng mundong ito kapag ginamit niya ang kanyang paraan. Sinabi ni Glenn kay Yukito na ang nayon ay nailalarawan sa pamamagitan ng kalayaan, at kung nararamdaman ni Yukito na may dapat gawin, huwag mag-atubiling gawin ito. Pagkatapos makatanggap ng isang sumasang-ayon na sagot, sinabi ni Yukito, subukan natin ito, at panuurin mo akong mapasulong ang nayon na ito ng 500 taon. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 buwan. Sa panahong ito, nagpapatrolya si Bertrand sa paligid ng nayon sa mga kakaibang damit na idinisenyo ng magkapatid na Alura araw-araw, kung sakaling magpadala ang Imperial City ng mga tao upang salakayin ang nayon. Isang araw, nang nagpapatrolya, nakita ni Bertrand ang isang babaeng may puting buhok na nagngangalang Atar, ang Archon ng Imperial City sa alamat. Matagal na ang nakalipas, inutusan siyang parusahan ang nayon na nagre-rebelde laban sa sistema ng End of Life. Ngunit sa tuwing susubukan niyang pumunta sa nayon, bibigyan siya ng ibang mga gawain ng isang Archon na nagngangalang Loki, na tila sadyang inilalayo siya para sa oras. Ngayon, sa wakas ay natapos na ni Atar ang iba pang mga gawain. Madaling natuklasan ni Atar ang pagkakakilanlan ni Bertrand gamit ang isang espesyal na kakayahan, at minarkahan niya si Bertrand na lumilitaw sa nayon bilang isang rebelde, at naglaban ang dalawa.
Madaling natalo ni Aethar si Bertrand sa kanyang dakilang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito pinatay, dahil nagpasya siyang alamin kung paano binago ang kasarian ni Bertrand. Nang si Aethar ay papasok na sa nayon, nagulat siya sa mga windmill, mga hose sa pagdidilig, at mga traktora sa nayon, at iniisip niya na ang lahat ng mga gumagalaw na bagay na ito ay ang mga halimaw na hindi pa niya nakikita. Ngayon, bumalik tayo sa isang buwan na nakalipas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yukito kina Glenn at si Laurel na pidadamihin niya ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama sa 10,000 bago dumating ang Archon. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi alam kung ano ang mga Diyos. Dagdag pa, maaaring hindi naniniwala ang mga tao na si Mitama ay isang Diyos dahil sa kanyang hitsura, kaya pinalaki niya ang bilang ng mga tagasunod sa pamamagitan ng pagdadala ng mga benepisyo sa mga tao noon. Susunod, papalawakin niya ang saklaw, na naglalayong gamitin ang mga kakayahan ni Mitama upang maisulong ang nayon sa advance na panahon. Nang makitang nagtiwala sa kanya si Yukito, napaiyak si Mitama, ngunit ang hindi niya alam ay may naghihintay na sakuna sa kanya. Di nagtagal, si Roy ay nagmamaneho ng isang harvester sa bukid na mabilis na umaani ng trigo. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng gayong kamanghamanghang tool, at siya ay nasa sabik. Maliban kay Roy, excited din ang mga taga-nayon, at first time nilang makakita ng makina mula sa Earth. Ang ganitong paraan ng pag-aani ng trigo ay 12-12 beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Sinabi ni Yukito sa mga taga-nayon na ang tool na ito ay isang banal na instrumento na nilikha ni Master Mitama, at hanggat sila ay sumali sa kanilang relihiyosong organisasyon at naniniwala kay Mitama, ipagkakaloob ni Master Mitama sa mga taga-sunod ang instrumentong ito. Nang marinig ito, ipinahayag ng mga tao sa lugar ang kanilang pagnanais na maniwala kay Mitama, at sumali sa organisasyon. Sinabi ni Yukito kay Mitama, na pagod, na magbigay ng planting machine at harvester pati na rin ang gasolina na kailangan sa bawat taga-nayong sumali. Nagrereklamo si Mitama na aanihin ang kanyang buhay kapag nagpatuloy siya sa ganito. Sa kabutihang palad, mabilis na naka-recover si Mitama, at nakakuha siya ng higit na banal na kapangyarihan dahil sa pagsali ng mga taga-nayon. Ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay nadagdagan sa 927 ngayon, at ito ay mas mabilis kaysa sa paraan na ginamit ni Yukito noon. Habang nag-iisip si Yukito kung ano ang susunod na gagawin, nakita niya si Allura na umiigib ng tubig mula sa isang malayong balon, at nabasa ito pagkatapos niyang mabagsak ang balde, na naging inspirasyon niya. Sa susunod na eksena, may nakalagay na gripo sa bahay ni Allura, at hindi na niya kailangang pumunta sa malayong balon para umigib ng tubig. Sa oras na ito, lumitaw si Laurel at dinala ang mga damit pang swimming sa dalawang nasa harap niya. Tumilitaw na si Yukito ay nagtayo ng isang modernong swimming pool para sa nayon, kung saan ganap na masisiyahan ang mga taga-nayon sa tag-araw. Tuwang-tuwa ang lahat, at ang naghihirap lamang ay si Mitama. Tumalabas na sa ilalim ng mga utos ni Yukito, inilabas niya ang lahat ng tubig sa lupa at nag-install ng isang sistema ng tubig na tumatakbo para sa mga tahanan ng mga taga-sunod. Dahil sa sobrang bigat sa trabaho, nauubusan na naman siya ng kanyang banal na kapangyarihan, at siya ay lubos na napagod. Sa kabutihang palad, ang kanilang pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan, at ang bilang ng mga tagasunod ay nadagdagan sa 1659, na naging dahilan upang si Mitama ay makakuha ng higit na banal na kapangyarihan at ibalik ang kanyang pisikal na lakas. Bago maging masaya si Mitama, bumulong si Yukito, ang susunod ay gusto kong iparamdam sa lahat ang kaginhawaan. Sa gabi, ang tavern, na orihinal na bihirang uminit sa kalagitnaan ng gabi, ay partikular na tumatalon ngayon dahil nag-install si Yukito ng mga ilaw sa tavern, kung saan maaari silang makakuha ng liwanag ngayon at mag-party sa tavern hanggang hating gabi. Bukod dito, ang bawat tagasunod ay makakakuha ng pagkakataong maglagay ng mga ilaw sa kanilang mga bahay, at lahat ay masisiyahan sa kaginhawaan na dala ng mga ilaw. Si Laurel ay nagdidisenyo din ng isang bunny girl costume para sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid na si Allura, na may intensyon na ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa gabi at isama ang kaginhawaan na binanggit ni Yukito. Mahiyain si Allura noong una, ngunit sa pag-iisip na ito ang ideya ni Yukito, unti-unti siyang naging matapang. Tiyak na ito ang pinakamasayang gabi na naranasan ng mga taga-nayon. Samantala, sa bundok, tinitingnan ni Yukito ang maliwanag na nayon, at bumuantong hininga na ang kuryente ay isa sa mga pinakadakilang imbensyon sa kasaysayan ng tao, salamat sa kung saan ang mga tao ay maaaring pagtagumpayan ang gabi. Lahat ay nag-e-enjoy sa gabi, maliban kay Mitama. Siya ay napakahina sa sandaling ito, dahil muli niyang naubos ang kanyang banal na kapangyarihan. Nabigla rin si Glenn sa tanawin sa nayon, at hindi niya maiwasang mapakomento na kahit ang emperador ay hindi pa nakakita ng ganoong kahangahangang tanawin, na higit na kahangahanga kaysa sa imperial na lungsod. Dahil sa sinabi ni Glenn, na alerto si Bertrand. Paano malalaman ng isang taga-nayon mula sa isolation camp ang tungkol sa Imperial City at ang iniisip ng Emperor? Sinabi ni Glenn sa dalawa sa kanyang harapan na siya ay talagang nagtatrabaho sa palasyo ng imperyo noon. Habang sinasabi ito, hinubad niya ang kanyang mga damit, na walang marka, na kumakatawa na hindi siya taga-nayon mula sa isolation camp.
Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na siya ay nakatira lamang sa isolation camp ayon sa kanyang sariling mga ideya, at mas gusto niya ang buhay sa isolation camp kaysa doon sa Imperial City. Alam ni Glenn na siya ay kumikilos na parang weirdo, ngunit sina Yukito at Mitama pati na rin ang mga Diyos na madalas nilang pag-usapan, ay mas estranghero kaysa sa kanya. Hiniling niya kay Yukito na ipaliwanag kung ano ang Diyos. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinagot ni Yukito na ang mga Diyos ay matutukoy sa dalawang sitwasyon. Ang isa ay ang mga tao ay gagawa ng isang Diyos para sa pilitang ipaliwanag ang ilang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang isa pa ay ang ilang mga relihiyon ay lilikha ng isang Diyos upang maakit ang ilang mga tagasunod upang makinabang sila. Sa pagsasalita nito, naging curious si Yukito. Nauunawaan niya kung bakit wala silang pangalawang uri ng mga Diyos na binanggit niya, ngunit lubhang kakaiba na wala sila nitong una. Ibig sabihin, walang hindi maipaliwanag na mga kaganapan sa bansang ito. Sinabi ni Bertrand na ayon sa mga salita ni Yukito, ang Diyos sa bansang ito ay maaaring ang emperador. Sapagkat ang lahat ng mga natural na pangyayari sa mundong ito ay naipapaliwanag ng assembly na direktang nagtatrabaho sa ilalim ng emperador. Hanggat umiiral pa ang assembly, hindi sila magkakaroon ng anumang hindi maipaliwanag na mga kaganapan. Nang marinig ang sinabi ni Bertrand, napaisip si Yukito. Dahil sa kuryente, sa loob lamang ng isang gabi, tumaas ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama hanggang 2008, na siyang bilang din ng lahat ng mga taga-nayon. Nang malapit nang magtungo si Yukito sa ibang mga nayon upang makaakit ng mas maraming tagasunod, nagmamadali na ibinalita ni Roy sa lahat na si Bertrand ay binihag ng isang babae. Sumunod, bumalik tayo sa kwento pagkatapos talunin ni Atar si Bertrand. Iniisip ni Atar na ang kakaibang nayon na ito ay malamang na magdulot ng banta sa Imperial City. Hawak ang isang tubo ng tubig, pinilit niya si Bertrand na sabihin kung ano ang nangyayari sa nayon. Kung hindi sasabihin ni Bertrand ang totoo, babaliin muna niya ang kanyang mga paa. Habang malapit ng saktan ni Atar si Bertrand, lumitaw si Mitama, na nagsasabi na siya ay isang Diyos at si Bertrand ay kanyang tagasunod, na parang kanyang pamilya. Trabaho niya na protektahan ang kanyang mga tagasunod. Nang marinig ni Atar ang salitang pamilya, galit na galit siya, parang galit na galit siya sa salita. Pagkarating ni Yukito, sinabi sa kanya ni Bertrand na ang babaeng nasa harap niya ay ang maalamat na Archon, at dumating siya sa pagkakataong ito upang lipulin ang nayon. Si Atar ay bumaril ng isang sinag ng enerhiya sa mga tao sa kanyang harapan, sa pag-aakalang ang gayong pag-atake ay sapat na upang sirain sila. Gayunpaman, nang mawala ang usok, nalaman niyang ang kanyang pag-atake ay naharang ng higanting bato sa kanyang harapan. Bago niya malaman kung ano ang nangyari, pinakawalan ni Mitama ang kanyang banal na kapangyarihan, at nagpatawag ng maraming halimaw na parang tao, na pagkatapos ay sumugod patungo kay Atar. Nagpupumilit si Atar na pigilan ang mga pag-atake ni Mitama, at hindi niya maisip kung paano magkakaroon ng napakalakas na puwersa maliban sa mga Archon. Malinaw, unti-unting hindi makatiis si Atar sa parami ng paraming halimaw na parang tao na lumilitaw, at sa oras na ito, nagpatawag si Mitama ng malaking barrier upang bitagin si Atar sa loob. Masayang itinapon ni Mitama ang sarili sa mga bisig ni Yukito, ngunit hindi nagtagal matapos siyang mapuno ng kagalakan, isang sinag ng enerhiya ang nagwasak sa barrier. Ngayon lang pala ay hindi ginamit ni Atar ang kanyang buong lakas, at sa mga sandaling ito, sira na ang kanyang damit na may iba't ibang kakaibang braso na lumulutang sa kanyang katawan. Nang makita ito, tinawag ni Mitama ang mga higanteng sawa upang salakayin si Atar, at ang mga braso sa paligid ni Atar ay sumambulat na may nakasisilaw na liwanag, na madaling sumisiksik sa mga higanteng sawa na ito. Si Yukito ay natakot dito, at ang kapangyarihan ni Atar ay halos tulad ng isang bagay mula sa isang alamat. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na matatalo ni Mitama si Atar, at si Mitama, na nakakaramdam ng emosyon ni Yukito, ay nagpasya na ilabas ang pinakamalakas na atake. Habang binibigkas ni Mitama ang mga kakaibang spell, maraming armas na may mga sandata ang lumilitaw sa likod niya, na mga sandata na pinagsasama-sama ang kapangyarihan ng milyon-milyong iba't ibang Diyos, at gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng ibang mga Diyos para labanan si Atar. Matindi ang pagbangga ng kapangyarihan ng dalawa, ngunit wala pang 3 segundo, nawala ang mga brasong tinawag ni Mitama. Sa palagay nila ay hindi karapat-dapat si Mitama na gamitin ang kapangyarihang ito pagkatapos nilang makita na mayroon lamang siyang higit sa 2,000 na mga tagasunod, kaya umalis sila. Sa ganitong paraan, natalo si Mitama at bumagsak sa lupa, habang si Atar, na nasa himpapawid, ay malubhang nasugatan. Nagmamadaling sumugod si Yukito upang yakapin ang sugatang si Mitama, at sa sandaling yon, lumitaw ang mga kasama ni Yukito. Pumunta sila rito para pangalagaan sila sa kabila ng mga panganib sa larangan ng digmaan. Nang makita ito, galit na galit si Atar, at tila ayaw niyang makita ang mga taong nagmamalasakit sa isa't isa. Kaya't nagpasya siyang ganap na sirain ang lahat ng nasa harap niya. Habang nagtitipo ng nakakatakot na kapangyarihan sa kamay ni Atar, lumitaw ang isang malaking bola ng enerhiya, at pagkatapos ay itinapon niya ito sa malayong nayon. Habang sumasabog ang bola ng enerhiya, ganap na nawawasak ang nayon.
Nang desperado na si Yukito, bumabaliktad ang mga bagay-bagay. Sa pagpitik ng daliri ng isang hindi kilalang tao, isang kakaibang liwanag ang kumikislap, at nalaman ni Ator na buo pa rin ang nayon. Ilusyon lang pala ang lahat ng nangyari ngayon, at wala sa baryo ang pagsabog. Sa sandaling iyon, nagpakita si Glenn at pinitik ang kanyang daliri. Sa isang kislap ng liwanag, siya ay nagiging isang batang babae. Sa lalong madaling panahon ay ipinahayag na si Glenn ay ang Archen na si Loki, na pumipigil kay Ator na pumunta sa nayon, at itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan upang manirahan sa nayon. Nang naguguluhan ang lahat sa nangyari, biglang lumipat si Loki sa tabi ni Yukito at tinanong siya kung gusto niyang patayin ang emperador. Nagpatuloy ang kwento nang lumapit si Loki kay Yukito at tinanong siya kung gusto niyang patayin ang hari. Nang marinig ang mga salita ni Loki, lahat ay nagulat at hindi makapaniwala. Kaya sinabi niya, ang ibig kong sabihin ay papatayin ko kaagad ang emperador. Nang marinig ito ni Ator, galit na galit siya, na iniisip na nagtraidor si Loki, at pagkatapos ay inatake niya si Loki. Sa sumunod na sandali, agad na lumipat si Loki sa likod ni Ator at tinusok ang katawan ni Ator gamit ang isang matalim na blade. Nang maisip ni Ator na malapit na siyang mamatay, pinitik ni Loki ang kanyang mga daliri, at agad na nagbago ang eksena. Si Ator ay hindi nasugatan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakagapos. Ilusyon lang pala ni Loki ang lahat. Pagkatapos nito, sinabi ni Loki na dadalhin niya ang lahat sa lugar sa palasyo ng Imperial. Napakalakas ni Loki, kahit na hindi alam ni Yukito kung ano ang gustong gawin ni Loki, napilitan na lamang siyang pumunta sa palasyo ayon sa kagustuhan ni Loki. Sa pangunguna ng Archen na si Loki, hindi sila pinigilan ng mga sundalo, at hindi nagtagal ay nakita nila ang Supreme Emperor ng mundong ito. Nang makita ni Ator ang emperador, mabilis siyang lumuhad at humingi ng tawad sa hindi pagpuksa sa isolation camp. Hindi sinisisi ng emperador si Ator, na sinasabi na matagal na niyang hinulaan ito. Napakakalmado kumilos ng emperador, at tila nakikita niya ang nasa puso ng mga tao. Kinukutya niya si Yukito dahil sa kahangalan ng paglikha ng relihiyon para maniwala ang mga tao sa mga Diyos, at nakita na niya ang hindi mabilang na mga bansa na nakikipaglaban para sa mga Diyos at kalaunan ay napahamak. Nang makaramdam ng pagkagulat si Yukito na alam ng emperador ang tungkol sa mga Diyos, biglang may malakas na ingay sa tabi niya. Sinira ni Mitama ang isang makina sa palasyo, at pagkatapos ay sinabi, sa palagay ko ang makinang ito ang gumagawa sa inyong lahat na lubhang kakaiba. Sa sumunod na sandali, ang emperador, na orihinal na nakaupo sa trono, ay naging isang kalansay, at lahat ng mga sundalong nagbabantay sa paligid ay nawala. Sa paliwanag ni Loki, sa wakas ay nalaman na nila ang nangyari. Lahat pala ng nakita nila kanina ay isang ilusyon na likha ng makina sa palasyo. Para naman kay Mitama, hindi siya maaapektuhan ng ilusyon dahil isa siyang Diyos. Matagal nang namatay ang emperador, at ang makina sa palasyo ay hindi lamang lumikha ng mga ilusyon, ngunit maaari ring mag-isa na pag-aralan ng ekonomiya ng bansa, paglaki at pagbaba ng populasyon, at natural na mga fenomena, at pagkatapos ay harapin ito at ipaliwanag ito ng maayos. Sa daan-daang taon, kinokontrol ng mga makina sa loob ng palasyo ang lahat ng uri ng bagay sa bansang ito. Sa madaling salita, ang mga makina ay medyo katulad ng AI sa modernong panahon. Ang mga makinang ito ay palaging makakagawa ng pinakamahusay na plano upang pamahalaan ang bansa, kabilang ang pag-aayos ng end-of-life system upang panatilihing balanse ang populasyon. Hindi talaga maintindihan ni Yukito kung bakit napaka-advance ng mundong ito. Nang makita si Yukito na labis na nababalisa, sinabi ni Mitama sa kanya ang katotohanang alam niya. Lumalabas na ang sibilisasyon ng tao sa mundong ito ay minsan nang nawasak, at sa mga nakaligtas na mga tao, mayroong isang organisasyon na nag-alis ng lahat ng paniniwala sa mga Diyos, at pagkatapos ay ginamit ang agham at teknolohiya upang likhain ang bansang ito na hindi kailanman mapapahamak. Marahil, sa pamamagitan lamang ng tunay na pamamahala sa bansa sa paraang makina ay mabubuhay magpakailanman ang mga tao. Kung bakit alam ni Mitama ang lahat ng bagay dito, ito ay dahil ang mundong ito ay hindi isang isekai, ngunit ang hinaharap na Earth. Bago siya mamatay, nagnanais si Yukito na pumunta sa mundong walang mga Diyos. Matapos marinig ang hiling ni Yukito, ginamit ni Mitama ang kanyang banal na kapangyarihan upang makita ang hinaharap, at sa wakas ay natuklasan ang sibilisasyong ito ng tao na walang mga Diyos makalipas ang 10,000 taon sa Earth. Kaya naman dinala dito si Yukito. Bahagyang nalungkot si Yukito nang malaman niya ang katotohanan, at hindi niya maisip na nawala sa kasaysayan ang panahon na kanyang ginagalawan. Hindi pinansin ang paliwanag ni Mitama, sinimulan ni Loki na hikayatin si Mitama na sirain ang lahat ng makina sa palasyo para hindi na umiral ang Imperial City at hindi na kailangang mag-alala ang isolation camp tungkol sa paghihiganti mula sa Imperial City. Sa sandaling ito, biglang inatake ni Yukito si Loki, at si Loki, na napakalakas, ay madaling nasupil ni Yukito. Lumalabas na ang patuloy na panghihikayat ni Loki kay Mitama na sirain ang mga makina ay pumukaw sa mga hinala ni Yukito. Napakalakas ni Loki, kaya bakit hindi siya kumikilos sa sarili ngunit hiniling kay Mitama na sirain ang mga makina?
Hinulaan ni Yukito na siguradong mayroong ilang uri ng mga makina na naglilimita sa lakas ni Loki sa palasyo, at ngayon ay tila tama ang hula niya. Pagkatapos ay pinilit niya si Loki tungkol sa kanyang layunin at kung bakit sinisira niya ang bansa. Sa paliwanag ni Loki, unti-unting nabubunyag ang kanyang nakaraan. Lumaki si Loki sa bansang ito na puno ng mga patakaran, at nasaksihan niya ang kanyang ama na sumasailalim sa end of life. Ilang segundo lamang ang lumipas nang ang buhay ng isang ama ay kinuha, at ang mga tao sa paligid ay nagpakita lamang ng kawalang interes. Sa opinyon ni Loki, kahit na ang mga mahihinang insekto ay may matinding pagnanais na mabuhay, at hindi niya maintindihan ang pag-uugali ng tao sa malugod na pagtanggap ng kamatayan. Nagsimula siyang maput sa bansang puno ng mga alituntunin at nagtataka kung bakit nilikha ng emperador ang gayong bansa. Matapos maging isang archon, hindi sinasadyang nakatagpo siya ng impormasyon tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon. Noong panahong iyon, ang mga tao ay hindi pinangungunahan ng mga makina at namumuhay ayon sa kanilang sariling mga ideya. Naniniwala sila sa pagkakaroon ng mga Diyos, at ang kakaibang bagay ay ang mga pangalan ng mga Diyos na iyon ay eksaktong kapareho ng mga pangalan ng mga archon, kasama ang kanyang pangalan na Loki. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng ito, at madalas na pumapasok sa kalapit na isolation camp na nagkukunwaring taga-nayon na si Glenn kapag siya ay nababagabag, dahil walang mga patakaran sa nayon na ito, at ang mga tao rito ay malayang namumuhay. Akala niya ay mabubuhay siya ng ganito magpakailanman, hanggang sa lumitaw si Yukito sa nayon. Natuklasan ni Loki na may kaalaman si Yukito na wala sa mga ordinaryong tao, at alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga Diyos. Mula noon, madalas na siyang manatili sa nayon, at sa panahong ito, nasaksihan niya ang paglitaw ni Mitama at ang mga bagong makina na dinala ni Yukito sa mga taga-nayon, na tumulong sa paglago ng nayon. Nalaman niya ang tungkol sa mga Diyos mula kay Yukito, at alam niya na kung mas maraming tagasunod ang mga Diyos, mas malakas ang kapangyarihan ng mga Diyos. Noong panahong iyon, may isang napaka-interesante na pangyayari. Natuklasan ni Yukito na dumarami ang mga tagasunod ni Mitama, at nagpasya siyang bumuo ng isang doktrina, na mga bagay na nilalayo ng organisasyon na gawin, o mga bagay na dapat paniwalaan ng lahat ng mga tagasunod. Iminungkahi ni Roy na ang tela na tumatakip sa katawan ng kababaihan ay dapat mas mababa sa 10% ng ibabaw ng kanilang katawan. Sa ganitong paraan, maaaring maging sexy ang mga babae, at mas kaunti ang paglalaba. Sa huli, binugbog siya ni si Laurel. Pagkatapos, inalok din ni si Laurel ang kanyang mga ideya para sa doktrina, iyon ay, ang kanyang kapatid na babae ay ang pinaka-cute sa bansa, at tamasahin ang alak. Labis na nabahala si Yukito nang makitang nagmumungkahi ang mga tao ng lahat ng uri ng kakaibang doktrina, at sa wakas, ang doktrina ni Glenn na, mabuhay ng malaya, ang pinagtibay ni Yukito, na lubos na nasisiyahan sa doktrina ni Glenn, at pinuri siya bago umalis, ikaw ang pinaka-mapagkakatiwalaang tao sa nayon. Ito ay nagpapaselos kay Mitama. Pinaalalahanan niya si Glenn na huwag akitin si Yukito dahil sa papuri nito, at si Yukito ang kanyang tagasunod. Nagulat si Loki nang makitang si Mitama ay hindi naaapektuhan sa kanyang kapangyarihan at nasasabi niya na siya ay isang babae. Noon din ay may plano si Loki na dalhin si Mitama sa palasyo para sirain ang mga makina. Nang maglaon, nagsagawa si Loki ng isang eksperimento kung saan ginawa niyang makita ng 10 taga-nayon ang mga ilusyon sa kabilang nayon, na kalaunan ay ginawa silang mga tagasunod niya. Sa kanyang pagtataka, lumakas ng husto ang kanyang lakas. Nahulaan ni Loki na ang mga archon ay isang imitasyon ng mga Diyos, at normal na magkaroon ng mga kakayahan ng mga Diyos. Dahil nalaman niya ito, gusto niyang maging isang tunay na Diyos at sirain ang bansang ito na puno ng mga patakaran at paghihigpit, at ibalik sa mundo ang orihinal nitong kalayaan. Sinabi ni Loki sa lahat sa lugar na sinabi niya sa iba pang mga archon na sisirain niya ang palasyo, at wala sa mga archon ang lumabas laban dito. Ibig sabihin, ang mga archon na ito ay pagod na rin sa mundo at gustong kumalap ng mga tagasunod at maging tunay na mga Diyos. Matapos makinig sa kwento ni Loki, nag-isip si Yukito saglit at sa wakas ay sumang-ayon sa ideya ni Loki na sirain ang Imperial City. Sa kanyang palagay, kung mananatili pa rin ang Imperial City, ang mga taga-nayon ay hindi maiiwasan ang mamatay. Sa ilalim ng utos ni Yukito, inilabas ni Mitama ang kanyang banal na kapangyarihan at ganap na sinira ang palasyo. Tuwang-tuwa si Loki. Ang pagkawasak ng Imperial City ay nangangahulugan ng pagdating ng isang bagong panahon ng mga Diyos. Tinanong niya si Yukito kung ano ang susunod niyang gagawin, at si Yukito, na hinawakan ang ulo ni Mitama, ay nagsabi, tanging si Mitama ang tunay na Diyos, at kayong lahat ay peke. Magpapatuloy siya sa pangangalap ng mga tagasunod para kay Mitama upang labanan ang mga archon na ito. Simula noon, ang Imperial City na namumuno sa bansang ito sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay tuluyan ng naglaho. Sa gabi, ipinagdiriwang ng mga taga-nayon na wala ng sistemang end of life, at hindi nila kailangang matakot sa nakakatakot na Imperial City. Si Yukito lang ang nakakaalam na nagsimula na ang totoong krisis. Pagkatapos ng kanyang huling inumin, malapit nang umalis si Loki. Marahil kapag nagkita ulit sila ni Yukito, magkaaway na sila.
Nang marinig na babalik si Loki sa Imperial City, mabilis siyang sinundan ni Bertrand, dahil ayaw niyang gawin ni Loki ang anumang gusto niya sa magulong Imperial City. Wala na si Loki, ngunit nanatili si Atar, na nawawala ng pag-asa dahil sa pagkawasak ng Imperial City. Habang si Atar ay nasa kawalan ng pag-asa, inaaliw siya ni Yukito na tutulungan niya itong talunin ng iba pang mga Archon, at sa pamamagitan ng pangangalap ng kapangyarihan ng iba pang mga Archon, maaari niyang buhayin ang konseho ng Imperial City. Nagtataka si Atar kung bakit handang tulungan siya ni Yukito. Sinabi ni Yukito kay Atar na nalulungkot siyang makita ang mga batang tulad ni Atar na umiiyak. Kaagad pagkatapos, personal niyang pinapakain si Atar ng ice cream, at ito ang unang pagkakataon na kumain si Atar ng ganoon kasarap na pagkain. Sinakop si Atar ng masasarap na pagkain at ng maamong lalaki, na isa ring mahalagang bahagi ng susunod na plano ni Yukito. Hindi nagtagal, ipinaalam niya sa mga taga-nayon na ang kanilang relihiyon ay magpapatupad ng sistemang may dalawang Diyos, at si Atar ang magiging bagong Diyos. Ang kaibig-ibig na hitsura ni Atar ay agad na umaakit sa pagsamba ng mga taga-nayon, at nagulat si Atar nang makitang ang kanyang kapangyarihan, na orihinal na hindi magagamit dahil sa pagkawala ng Imperial City, ay nagagamit na muli. Pagkatapos nito, unti-unting sumasama si Atar sa grupong ito. Sa ilalim ng kaayusan ni Yukito, sinimulan ni Atar at Metamo na tulungan ang mga taga-nayon ng iba pang mga isolation camp na alisin ang mga halimaw, at dalhin sila upang subukan ang masarap na pagkain at mga high-tech na tool sa kanilang nayon. Sa lalong madaling panahon, nakakaakit sila ng isang malaking grupo ng mga tagasunod, at ngayon ay may higit sa 6,000 mga tagasunod sa kabuuan. Kapansin-pansin, mas maraming tagasunod si Atar kaysa kay Metama, kaya medyo nagagalit ang bata. Habang nagmamadali nilang dinadagdagan ang bilang ng mga tagasunod, kumikilos din ang ibang mga Archon. Nakatanggap si Yukito ng balita na ang isang malapit na Archon na nagngangalang Dakini ay nagtatag ng isang bagong relihiyon na may higit sa 10,000 mga tagasunod. Upang maalis ang potensyal na banta, nagpasya si Yukito na manghimasok sa loob ng kaaway at sirain ito. Kaya pinili ni Yukito sina Roy, Metama, at Alural para lumahok sa plano. Pagkatapos nilang gumawa ng plano at makarating sa kuta ng relihiyon ni Dakini, laking gulat nila. Ang bawat tagasunod dito ay tinatalakay ang pakikipagtalik, tulad ng kung gaano karaming mga tao ang kanilang nakasama sa kama kahapon, at kung gaano karaming mga espesyal na postura ang kanilang ginamit. Hindi nakakagulat na ang relihiyong ito ay maaaring makaakit ng higit sa 10,000 mga tagasunod sa isang maikling panahon. Si Yukito at ang kanyang mga kasama ay sinalubong ng isang batang babae na may salamin na nagngangalang Rish. Isa siya sa mga administrador dito, at ang mga tagasunod dito ay gustong-gusto si Rish, na mukhang napakahusay ng mga kasanayan sa pakikipagtalik. Matapos marinig na 4 na bagong tagasunod ang dumating, hiniling ni Rish kay Yukito at sa kanyang mga kasama na hatiin sa 2 grupo, na bawat isa ay naglalaman ng isang lalaki at isang babae, upang makita si Dakini ayon sa pagkakabanggit. Sina Yukito at Alura ay nasa isang grupo, habang sina Roy at Metama ay nasa isa pa, at sila ay dinala sa iba't ibang silid. Hindi nagtagal, nakita ni Yukito si Dakini, na isang cute na babae na may sexing katawan. Nang marinig si Yukito na gustong sumapi sa kanyang relihiyon, sinabi niya sa kanya na batay sa kanilang doktrina, pinapayagan silang ilabas ang kanilang pagnanasa anumang oras, at pagkatapos ay umalis siya. Sa sumunod na sandali, biglang uminit sina Yukito at Alura, at napuno ng kakaibang pakiramdam ang kanilang katawan. Isinubsob ni Alura ang sarili kay Yukito, na sinasabing may gagawin siyang kahihiyan sa kanya. Tila sila ay espiritual na kinokontrol ng kapangyarihan ni Dakini. Nang malapit nang mawala ng kontrol ang dalawa, biglang binugbog si Roy mula sa katabing kwarto. Lumalabas na ngayon lang ay naimpluwensyahan din si Roy ng kapangyarihan ni Dakini at gusto niyang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan kay Metama, ngunit sa kabutihang palad, si Metama ay isang tunay na Diyos at immune sa kontrol ng isip ni Dakini, at direkta niyang binugbog si Roy. Pagkatapos nito, kumalma ang lahat. Sa sandaling iyon, narinig ni Rish ang ingay at nagmamadaling lumapit upang tingnan, at mabilis na hinawakan ni Yukito si Rish at sinabihan siyang huwag ibunyag ang lahat ng kanyang nakita. Kakaiba, biglang na-imagine ni Rish na sinasamantala siya ni Yukito, at pagkatapos ay binasa ang sahig pagkatapos makaramdam ng labis na kasiyahan, na maaaring nauugnay din sa kapangyarihan ni Dakini. Napaka-desperado ni Rish, na sinasabing virgin ang sarili. Tinanong niya sila kung paano sila nagiging immune sa kapangyarihan ni Dakini, at nang marinig na si Metama ay nagsasabing siya ay isang tunay na Diyos, agad na lumuhad si Rish at nanalangin kay Metama na tulungan siyang sirain ang relihiyon. Tila may isa pang dahilan kung bakit sumapi sa relihiyong ito si Rish. Sa paliwanag ni Rish, sa wakas ay alam na ng lahat ang dahilan kung bakit bihasa si Rish sa mga intimate interaction. Hindi dahil may karanasan siya, kundi dahil mahilig siyang magbasa ng mga ipinagbabawal na libro, kung saan marami siyang natutunang kaalaman. Matapos sabihin ang ilang kaugnay na kaalaman sa ibang mga mananampalataya, siya ay napagkamalan bilang isang malibog na babae sa kanila. Hindi niya gustong mapaligiran ng mga pervert na ito araw-araw, at patuloy niyang iniisip na umalis sa organisasyong ito.
Kaya naman nakikiusap siya kay Yukito na sirain ito. Iniisip ni Yukito na kung magagamit niya ang mahahalagang tungkulin ng organisasyong ito, mas madali niyang makakamit ang kanyang mga layunin. Habang nag-iisip si Yukito kung ano ang gagawin, nalaman ni Mitama na bumababa ang bilang ng kanyang mga tagasunod. Lumalabas na habang wala siya sa nayon, tinutulungan ni Atar ang mga taga-nayon na talunin ang maraming halimaw, kaya ang mga tagasunod na naniniwala kay Mitama ay bumaling kay Atar. Matagal nang hinulaan ito ni Yukito. Kapag umalis ang Diyos sa lugar na kanyang pinoprotektahan, ang kanyang mga tagasunod ay madaling maakit sa ibang mga Diyos. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mabilis na sirain ang organisasyon ni Dakini, at may plano si Yukito. Hiniling niya muna kay Rish na gamitin ang kanyang katayuan bilang isang mahalagang role sa organisasyon upang matulungan silang makuha ang tiwala ng ibang mga miyembro. Madalas na pumupunta si Dakini sa iba pang kuta ng organisasyon para sa pagpapatibay ng mga tagasunod, kaya may balak si Yukito na gawin habang wala si Dakini. Lumipas ang ilang araw, at si Dakini ay nagre-recruit ng mga tagasunod sa isang kalapit na nayon, ngunit nalaman niya na bagamat ang bilang ng mga tagasunod ay dumarami, ang kanyang banal na kapangyarihan ay hindi gaanong tumaas. Noon pa lang, ilang followers ang nagrekomenda ng ilang item na ginagamit para sa intimacy kay Dakini, na sinasabing mas makakapagdulot ng kagalakan sa kanilang mga aktibidad. Nalaman ni Dakini na hindi pa niya nakita ang mga bagay na ito at mabilis na nagtanong kung paano nila ito nakuha. Nang malaman niyang si Rish ang nag-alok nito sa mga followers, tila may nahulaan si Dakini. Sa sandaling ito, tinuturuan ni Rish ang maraming tagasunod tungkol sa kaalaman at mga item ng mga matalik na pakikipag-ugnayan ng libre. Ang mga tagasunod ay tila pumasok sa isang bagong mundo, at sila ay lalong sumasamba kay Rish. Ito ang dahilan kung bakit hindi bumuti ang banal na kapangyarihan ni Dakini, dahil maraming tagasunod ang lumilipat kay Rish. Ito ang mga plano ni Yukito, na humiling kay Mitama na gamitin ang kanyang mga banal na kapangyarihan upang lumikha ng marami sa mga item na ginagamit para sa intimacy sa Earth, at nagtuturo din kay Rish ng modernong kaalaman tungkol sa matalik na pakikipag-ugnayan. Ang mga followers ay mas madaling maimpluwensyahan ng mga taong nagtuturo sa kanila, at gusto niyang gamitin ito para makuha ni Rish na agawin ng mga followers ni Dakini. Nang bumalik si Dakini at natuklasan ang mga aksyon ni Rish, sa wakas ay napagtanto niya na ang dahilan kung bakit hindi tumaas ang kanyang kapangyarihan kamakailan ay ang pag-agaw ni Rish sa kanyang mga tagasunod. Ibinasura niya ang ugali ni Rish bilang pagrerebelde. Kaya inaresto niya sina Rish at Yukito, na nag-udyok kay Rish. Kapansin-pansin, si Roy, na umalis kamakailan, ay isa na ngayong matapat na tagasunod ni Dakini. Sinabi kasi ni Dakini kay Roy na kahit walang kapareha, napakagandang karanasan din ang paglalaro ng kanang kamay. Na brainwashed ni Dakini, ganap na nasakop si Roy. Hindi nagtagal, dinala si Rish sa lugar ng pagbitay, at parurusahan ni Dakini ang nagkanulo sa harap ng mga tagasunod, ngunit sa pagkakataong ito ay nagkamali siya. Si Rish ay umiiyak ng malakas, sinabi na ginawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang tulungan si Dakini sa pagpapatibay ng mga tagasunod, upang mas maunawaan nila ang mga ideya ni Dakini, at nawala siyang ideya na ipagkanulo si Dakini. Kung hindi naniniwala sa kanya si Dakini, mas gugustuhin niyang mamatay. Ang mga tagasunod na nanunood sa malapit ay humanga sa katapatan ni Rish kaya lahat sila ay nagsimulang humingi ng awa para sa kanya. Ang lahat ng ito ay plano ni Yukito. Hindi pa nagtagal, gumawa ng plano si Yukito na agawin ang mga tagasunod. Alam niya na ito ay ganap na matutuklasan ni Dakini, at nagsimulang sanayin ang mga kasanayan sa pag-arte ni Rish. Gusto niyang maniwala ang mga tagasunod na ito na si Rish ay talagang tapat. Kung determinado si Dakini na parusahan si Rish, mawawala ng tiwala sa kanya ang maraming followers. Napansin ni Dakini ang pangungutya ni Yukito at nahulaan na niya na lahat ng iyon ay plano ni Yukito. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Loki na mayroong isang tao na pipigil sa mga archen na magtatag ng isang relihiyon, at si Yukito ay ang maaaring tao na ito. Hindi niya hahayaan na mawawala ng tiwala ang maraming tagasunod sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag parusahan si Rish pansamantala at sa halip ay ikulong sila. Matagal siyang nag-iisip na mag-isa sa kanyang silid. Kahit na gustong-gusto niya si Rish, hindi niya matitiis ang pagtataksil. Kaya ipinadala niya ang kanyang mga nasasakupan upang patayin ang mga taksil na ito ng lihim sa bilangguan. Dahil gumawa si Mitama ng maraming item at nawala ng maraming tagasunod noon, halos wala na siyang lakas, at si Yukito ay nasa napakadelikadong sitwasyon. Nadala na tayo ngayon sa alaala ni Dakini. Siya ay nilikha ng sinaunang maharlikang pamilya at ipinanganak na may kakayahang pukawin ang pag-ibig. Naisip niya na gagamitin ng hari ang kanyang mga kakayahan upang madagdagan ang populasyon sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga pagnanasa ng mga tao. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng hari na hindi niya dapat gisingin ang pag-ibig, ngunit alisin ang pag-ibig ng mga tao. Ang maharlikang pamilya ay hindi umaasa sa pagbubuntis upang magkaroon ng mga anak, dahil maaari silang magparami ng mga tao sa artificial na paraan. Tanging kapag ang lahat ng mga tao ay hindi na nagsilang ng mga sanggol sa kanilang sarili, ang maharlikang pamilya ay maaaring kontrolin ang paglaki ng populasyon sa artificial na paraan kaya nakokontrol ang mundo.
Simula noon, araw-araw nang kumukuha ng larawan si Dakini sa mga tao gamit ang kanyang mala cellphone na gamit. Hanggat ang mga tao ay nakuhanan ng larawan, ganap na mawawala ang kanilang pagnanais para sa pag-ibig, pati na rin ang kakayahang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan. Lumipas ang libu-libong taon, at ang mga tao ay nag-mutate na maging isang species na walang pag-ibig o kakayahang manganak. Kung magpapatuloy ito, mawawala si Dakini sa kahalagahan ng pag-iral. Kaya pinagsama-sama niya ang kanyang kaalaman tungkol sa matalik na pakikipag-ugnayan sa mga libro, umaasang magising ang pag-ibig na nakatago sa puso ng tao. Gayunpaman, ang mga taong nawala ng kakayahang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan ay hindi maintindihan ang kanyang mga aklat, at ang mga aklat na ito ay naban sa kalaunan. Lumipas ang maraming taon, at natagpuan ni Dakini ang isang batang babae na nagngangalang Toka, na gustong-gusto ang mga ipinagbabawal na aklat na ito. Napag-alaman na si Toka ay isang napakabihirang tao sa mundong ito, na maaaring umibig mula ng ipanganak. Nagustuhan din ni Dakini si Toka. Ang batang babae ay malayang namuhay ng may pagmamahal, hindi tulad ng mga tao na nawalan ng sigla at namuhay na parang mga robot. Si Toka ay nananabik na manganak ng isang bata, at si Dakini ay naniniwala na ito ang dapat na maging katulad ng mga tao. Si Dakini ay palaging kasama niya sa paglaki. Gayunpaman, labis na kinasusuklaman ng mga naninirahan sa lungsod ang batang babae kaya kalaunan ay ipinatapon si Toko sa isolation camp bilang isang outlier. Simula noon, hindi na nakita ni Dakini si Toko. Lumalabas na ang mga naninirahan na ito ay pinalaki ng artificial, at natatakot sila kay Toko na palaging gustong manganak ng mga bata sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang taon, nang makita muli ni Dakini si Toko, pinatay na siya ng mga taga-nayon. Napaka-desperado ni Dakini at nangakong ibabalik ang mundo sa orihinal nitong estado. Nais niyang lumikha ng isang mundo kung saan ang mga tao ay maaaring umibig, magsimula ng isang pamilya, at magkaroon ng mga anak. Sa pagtatapos ng alaala, bumalik tayo sa bilangguan kung saan nakakulong si Yukito. Habang ang mga subordinate na ipinadala ni Dakini ay malapit ng makipaglaban kay Yukito, lumitaw si Atar kasama si Laurel at iniligtas sila. Sa sandaling ito, ang bilang ng mga tagasunod ni Atar ay tumaas sa higit sa 6,000. Ang lahat ng ito ay plano ni Yukito. Sinadya niyang ilayo si Mitama sa nayon, upang ang mga taga-nayon ay maakit kay Atar, na higit na malakas sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, magkakaroon ng mas maraming tagasunod si Atar at magkakaroon ng higit na kapangyarihan mula sa kanila. Pagkatapos, oras na para sa huling pag-atake kay Dakini. Agad nilang nahanap kung nasaan siya at naglunsad ng pag-atake. Sa sandaling ito, nakita ni Dakini si Rish na may hawak na libro sa kanyang kamay, na dating kay Toko. Nang tatanungin na niya si Rish kung saan nanggaling ang libro, nag-ambala siya sa pag-atake ni Atar. Nang naglalaban sina Atar at Dakini, si Rish ay nagsasagawa ng iba pang mga gawain kasama si Mitama, ngunit nagtataka siya kung bakit kanina lang ay binanggit ni Dakini ang pangalan ng kanyang ina. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ni Atar at Dakini ay pumasok sa isang kasukdulan, ngunit ang lahat ay minamaliit ang lakas ni Dakini. Naka-absorb na siya ng higit sa 14,000 na mga tagasunod sa panahon ng labanan at madaling napabagsak si Atar pagkatapos ng transformation. Nang maglaon, nahawa sila ni Dakini ng hindi mapigil na pagnanasa. Habang papalapit ang tatlong babae at niyakap ng mahigpit si Yukito, biglang nabibitak ang lupa at nag-uunat ang mga tentacles ng maraming halaman para paghiwalayin sila. Sa sumunod na sandali, nagpakita sina Mitama at Rish. Ngayon pa lang, sinabi ni Rish sa mga mananampalataya sa organisasyon na si Mitama ang tunay na Diyos na may advanced na kaalaman sa matalik na pakikipag-ugnayan, at hindi lang niya tuturuan ang lahat ng bagong kaalaman, ngunit bibigyan din niya ang mga mananampalataya ng higit pang mga kagamitan. Sa kanyang prestihiyo sa organisasyon, bumuo si Rish ng isang bagong faction, na naging sanhi ng maraming tagasunod ni Dakini na lumipat kay Mitama. Kaya, si Mitama ay muling nakakuha ng makapangyarihang banal na kapangyarihan. Naisip ni Dakini na ang pagkawala ng ilang mga tagasunod ay hindi makakaapekto sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay talagang nawawala. Naalala pala ni Mitama na sa mga kilala niyang Diyos ay mayroon ding Diyos na nagngangalang Dakini. Napagpasyahan niya na ang Dakini na ito ay ang archon lamang ng mundong ito na maaari lamang humiram ng kanyang kapangyarihan sa tunay na Diyos, kaya naglakbay siya sa mundo ng tunay na Diyos na si Dakini at nakiusap sa kanya na bawiin ang kapangyarihan ng archon. Naramdaman din ng tunay na Diyos na ang kamakailang pag-uugali ni Archon Dakini sa paggawa ng mga mananampalataya sa isang intimacy spree, ay medyo labis, kaya ipinangako niya kay Mitama na pansamantalang bawiin ang mga banal na kapangyarihan ni Archon Dakini. Sa makatuwid, kahit na ang kasalukuyang Dakini ay may malaking halaga ng mga mananampalataya, hindi niya magagamit ang banal na kapangyarihan. Sa wakas ay napagtanto ni Dakini na may mali at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Roy sa pintuan. Hindi nagtagal sa bilangguan, inabot ni Yukito kay Roy ang isang sulat na nagsasabing basta tinutulungan niya ang babae kapag nasa panganib ito, makukuha niya ang puso nito. Noon pa man ay may gusto na si Roy kay Mitama, kaya naniniwala siyang kung tutulungan niya si Mitama na pigilan si Dakini, aanihin niya ang pabor ni Mitama.
Habang pinipigilan ni Roy si Dakini, inaatake ni Atar at tuluyang natalo si Dakini. Bagaman natalo, hindi pa rin maintindihan ni Dakini kung bakit siya, na may ganoong kalakas na kapangyarihan, ay mabibigo sa huli. Sinabi sa kanya ni Yukito na ito ay dahil siya ay palaging nag-iisa, habang siya ay may napakaraming kasama sa paligid. Pagkatapos, sa wakas ay dumating si Rish at tinanong si Dakini kung paano niya nalaman ang pangalan ni Toka, at si Toka ang kanyang ina. Nang marinig ito, si Dakini ay nahuli sa mga alaala na minsang sinabi ni Toko sa kanya na gusto niyang makahanap ng lalaking mahal niya, magkaroon ng sariling anak sa kanya, at hayaan ang bata na maging matalik na kaibigan ni Dakini. Si Rish ay anak ni Toka at ng lalaking minahal niya. Sa sandaling ito, nagising si Dakini at sinimulan ang kanyang pag-amin. Hindi niya dapat ginawa ang mga tao na mahumaling sa pisikal na kasiyahan, at mawala ang kanilang pag-iisip tungkol sa tunay na pag-ibig. Hindi niya dapat inabuso ang kanyang mga kakayahan upang mahuli ang mga tao sa pagnanasa para sa intimacy, at hindi ito ang mundo na gusto niya. Nahuli si Dakini bilang isang bilanggo, at gusto ni Yukito na paniwalain ang lahat ng mga tagasunod ni Dakini kay Mitama, ngunit tinanggihan siya ni Dakini. Mukhang wala pa siya sa side ni Yukito. Kung walang pahintulot ni Dakini, hindi nila mapipilit ang mga tagasunod na maniwala kay Mitama. Di nagtagal, pinuntahan ni Rish si Dakini na nasa bilangguan. Sinabi niya kay Dakini na si Dakini at ang kanyang ina, si Toka, ay mabuting magkaibigan, kaya siya ay magiging sa panig ni Dakini, na nakaantig kay Dakini. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Rish kay Dakini kasama si Yukito, na nakatali at parang isang masunuri na tuta sa ilalim ng kontrol ni Rish. Sinabi niya kay Dakini na ganap na niyang kontrolado si Yukito at maaari na ngayong ipagpatuloy ng relihiyosong organisasyon ni Dakini ang mga aktibidad nito. Gayunpaman, ang organisasyon ay nahahati na ngayon sa dalawang faction, ang isa ay naniniwala kay Rish at ang isa ay kay Dakini. Gusto ni Rish na pagsamahin muli ang dalawang faction, at hiniling niya kay Dakini na pasanin ang malaking responsibilidad na ito. Sa huli, pumayag si Dakini sa kahilingan ni Rish. Ang lahat ng ito ay nasa plano ni Yukito, at ngayon tingnan natin ang kwento hindi pa nagtagal ang nakalipas. Ang mga tao ng faction ni Rish ay naniniwala na sa Diyos na si Mitama, at hanggat ang lahat ng mga tao sa organisasyon ay sumasali sa pangkat ni Rish, maaari nilang makuha ang lahat ng mga tagasunod sa organisasyong ito. Kaya gumawa si Rish ng paraan, ibig sabihin, train si Yukito gamit ang parehong paraan ng pagsasanay ni Dakini sa kanyang mga nasasakupan, para isipin ni Dakini na si Rish ang may kontrol. Upang maging mas totoo, ang pagsasanay ni Rish ay naging napakabaliw, at inanyayahan pa niya ang magkakapatid na Alura na sumali sa pagsasanay. Kinailangang tiisin ni Yukito ang lahat ng ito para makamit ang kanyang layunin. Bumalik sa kasalukuyang panahon, si Yukito at ang iba pa ay sumakay na sa karwahe pabalik sa Nayon, at pagkatapos ng operasyong ito, ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama ay umabot na sa higit sa 10,000. Hinulaan ni Yukito na nakita na ni Dakini ang kanyang panlilinlang ngunit pumayag pa rin para kay Rish. Sa sandaling iyon, nakatagpo sila ng halimaw na humaharang sa kanilang daan, ngunit madali itong natalo ni Atar. Sa mga araw na ito, ang bilang ng mga tagasunod ni Atar ay umabot na rin sa higit sa 10,000, na mas higit pa kaysa kay Mitama, na labis na ikinagalit ni Mitama. Nang siya ay malapit ng makipagtalo kay Atar, isang grupo ng mga halimaw ang lumitaw sa harap ng karwahe. Kahit na makapangyarihan si Atar, hindi niya kayang salakayin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Ang karwahe ni Yukito ay nabangga ng mga halimaw, at sa kabutihang palad, si Mitama ay nagcast ng mahika upang protektahan sila. Nang umalis ang mga halimaw, natuklasan ni Yukito na ang mga halimaw ay patungo sa Nayon. Sa oras na makarating sila sa Nayon, ito ay nawasak na ng mga halimaw. Sa kabutihang palad, ang mga taga-Nayon ay nakapagtago sa oras at ngayon ay ligtas. Ang Nayon ang kanilang base, at kung ito ay mawawasak, mahihirapan silang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Kaya, sa kahilingan ni Yukito at ng iba pa, si Mitama ay gumawa ng spell upang maibalik ang Nayon. Upang ipagdiwang ang muling pagtatayo ng Nayon, ang mga taga-Nayon ay nagdaos ng isang salusalo. Sa sandaling ito, ang tanging taong nahihirapan ay si Mitama. Kinailangan niyang gumamit ng maraming mana upang muling itayo ang Nayon, at ang banal na kapangyarihan na nakuha niya mula sa mga tagasunod sa pagkakataong ito ay karaniwang naubos na. Naisip ni Yukito na may mali sa pag-atake ng halimaw. Sa sandaling iyon, dumating ang isang taga-Nayon upang ipaalam sa lahat na muling lumitaw ang halimaw at nasa panganib si Roy. Nang matagpuan ng lahat si Roy, may bitbit siyang loli sa kanyang likod upang mailigtas sa pag-atake ng halimaw. Naka-atake si Atar sa oras upang patayin ang halimaw. Gustong suriin ni Roy ang kanyang mga sugat, ngunit itinapon niya sa lupa. Pagkatapos nito, ang loli ay nagkunwaring nasugatan muli at humingi ng tulong sa lahat. Nakita ni Yukito na may mali at hiniling kay Atar na suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, diretsyong niyakap ng loli si Atar at pilit na hinahalikan. Sa susunod na sandali, ganap na gumaling ang loli mula sa kanyang mga pinsala.
Sinabi ng Loli na siya si Archen gaya na may kakayahang kontrolin ang mga halimaw, at pumunta siya rito upang pag-usapan ang isang bagay kay Yukito. Bago ipagpatuloy ni Gaia ang kanyang pagsasalita, naglunsad si Yukito ng palihim na pag-atake para patumbahin si Gaia at itali siya. Kahit Archen din si Gaia, dalawa lang ang followers niya at mahina. Kanina, sinalakay ng halimaw ang karwahe ni Yukito dahil gusto niyang subukan ang lakas ni Yukito. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng mga tagasunod, siya ay mahina kaya ang halimaw ay sumugod sa nayon ng walang kontrol, at maging siya ay inatake ng halimaw. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito sa pagkakataong ito ay gusto niyang talunin si Loki, na ngayon ay sinakop ang Imperial City. Nag-aalala si Gaia na magiging napakalakas ni Loki at sasalakayin niya ang iba pang mga Archen. Kaya naman gusto niyang makipagsanib puwersa kay Yukito. Curious din si Yukito sa kasalukuyang lakas ni Loki, kaya dinala niya ang lahat sa Imperial City. Lahat ng nandito ay nakagugulat sa kanya. Ngayon ang imperial na lungsod ay napapaligiran ng isang mataas na pader, at lahat ng mga nilalang na sumusubok na pumasok dito ay inaatake. Habang papalapit sila, hinarang sila ni Bertrand, na natatakpan ng itim na baluti at mukhang kontrolado ni Loki. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Loki sa tabi ni Yukito, tinanong siya kung bakit niya dinadala ang isang grupo ng mga talunan dito. Hindi nasisiyahan si Mitama, sinabing hindi siya talunan at mayroon na ngayong higit sa 10,000 na mga tagasunod. Napangisi si Loki pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Mitama, at mayroon na siyang 1.12 milyon na tagasunod. Bagaman nagulat, sinabi ni Yukito, hindi ako makapaniwala na kakaunti lang ang iyong mga tagasunod. Ngayon bumalik tayo at hindi na natin kailangang mag-imbestiga, Loki, kung maglakas loob kang manggulo ay papatayin kita. Pagkasabi nito ay umalis na siya kasama ang iba. Medyo nalilito si Loki. Napakalakas na niya ngayon, ngunit bakit hindi natatakot sa kanya si Yukito? Hindi nagtagal, bumalik si Yukito sa nayon. Sa totoo lang, natakot talaga siya, at ang sinabi niya kanina ay para lang makatakas at takutin si Loki. Isinama nila si Bertrand sa pagkakataong ito, at sa paliwanag ni Bertrand, naunawaan nila sa wakas kung bakit napakaraming tagasunod ni Loki. Nang tuluyang nawala ng kaayusan ang Imperial City dahil sa pagkawasak ng Royal Family, ginamit ni Loki ang kanyang kakayahan upang lumikha ng ilusyon na umiiral pa rin ang Royal Family, upang ang mga residente ng Imperial City ay muling mamuhay ng maayos. Kaya naman nakakuha si Loki ng napakaraming followers. Ang katotohanan na si Loki ay may higit sa 1,000,000 tagasunod ay nagpapahirap sa lahat. Ngunit pagkatapos ay nakita ni Yukito ang susi upang talunin si Loki. Sa palagay niya ang tunay na pananampalataya ng mga residente ay hindi para kay Loki kundi sa maharlikang pamilya, at nagulat siya nang malaman na ito rin ang magdadala kay Loki ng banal na kapangyarihan. Ngayon ay nalaman na nila ang tungkol dito, at nag-isip si Yukito ng isang magandang paraan. Siya ay nagnanais na lumikha ng isang song princess na minamahal ng lahat sa buong mundo upang makuha ang paghanga ng mga tagahanga at makakuha ng kapangyarihan ng pananampalataya. Sa ilalim ng kaayusan ni Yukito, hindi nagtagal bago mabuo ang unang banda sa mundo, at hindi nagtagal ay nakakuha ito ng malaking bilang ng mga tagahanga. Ang lead singer ng banda ay si Allura, at ang iba pang miyembro ay sina Atar, si Laurel, at Gaia, na kamakailan ay dumating sa nayon. Pakiramdam ni Mitama ay cute siya at mas bagay siyang maging lead singer, at nagreklamo siya na hindi siya pinayagan ni Yukito na sumali sa banda. Sa susunod na sandali, nalaman niya na ang kanyang banal na kapangyarihan ay tumaas, ngunit ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay pareho pa rin. Sinabi sa kanya ni Yukito na natuklasan niya na ang banal na kapangyarihan ng mga Diyos ay may malaking kinalaman sa pagkakaisa ng buong relihiyon bilang karagdagan sa bilang ng mga tagasunod. Walang musika sa mundong ito, at ang appearance ng banda ay lubos na nagpapayaman sa buhay entertainment ng mga tao, kaya naman ang banda ay mabilis na nakakaakit ng mga tagahanga. Dahil ang banda ay itinatag sa pangalan ng kanilang relihiyon, ang mga tagasunod na ito ay may higit na pakiramdam ng pagiging kabilang sa relihiyon at mas malakas na pagkakaisa, at iyon ang dahilan kung bakit mas malakas ang banal na kapangyarihan ni Mitama. Isang kawili-wiling insidente ang nangyari sa pagbuo ng banda. Nais ni Bertrand na maging gitarista sa banda, ngunit dahil sa kanyang mahinang talento sa musika, siya ay tinanggihan ni Yukito. Nalungkot si Bertrand dahil nabigo siyang tumulong sa kanila, at inaliw siya ni Yukito, na sinasabi na kahit wala siyang magagawa, siya ay isang kailangang-kailangan na tao sa organisasyon. Ngayon gusto ni Yukito na hilingin kay Bertrand na gawin ng isang bagay. Naantig si Bertrand kay Yukito at agad na ipinangako sa kanya na gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Yukito na sundan si Gaia ng palihim. Si Gaia ay isang bagong miyembro ng kanilang organisasyon, at hindi pa rin mapalagay si Yukito tungkol sa kanya. Nang sinusubaybayan si Gaia, natuklasan ni Bertrand na palaging pinupuntahan ni Gaia ang ilang mga bata at sinusubukang linlangan sila sa pagbisita sa kanyang tahanan. Gayunpaman, gumagamit siya ng napakababang antas ng mga pamamaraan upang linlangan ang mga bata na lahat sila ay hinahamak siya o natatakot.
Nang maglaon, nalaman ni Bertrand na dumating si Gaia sa isang kalapit na bahay kung saan tinawag ng 5 maliliit na bata ang kanyang ina, at mayroon silang napakagandang relasyon. Sinabi ni Bertrand kay Yukito ang tungkol dito, at agad na nahulaan ni Yukito na ito ang relihiyosong organisasyon ni Gaia. Ang pinakamaliit na anyo ng relihiyon ay isang pamilya. Ang iba't ibang uri ng pamumuhay ng bawat pamilya ay maaaring ituring na mga espesyal na ritual ng relihiyon, at ang head ng pamilya ang pinuno. Pumupunta si Gaia sa lahat ng dako upang linlangan ang mga bata sa bahay pati na rin ang pagtawag sa kanya ng kanilang ina, at kapag natatag na ang relasyon, ang mga tagasunod na ito ay ganap na tapat at may mahusay na pagkakaisa. Kahit kakaunti lang ang followers niya, magiging malakas ang kapangyarihan niya. Ayaw ni Yukito na nakatago sa paligid niya ang isang kakilakilabot na kalaban, kaya nagpasya siyang sirain ang relihiyosong grupo ni Gaia. Para magawa ito, kailangan niyang humanap ng tutulong. Kinaumagahan, nang hinihintay ni Yukito na lumitaw ang tao, bigla siyang niyakap ni Bertrand at sinimulang habaran siya, na may balak na gawin ang isang bagay na nakahihiya sa kanya. Lahat pala ito ay ginawa ni Dakini, na sadyang kinokontrol si Bertrand para asarin si Yukito. Sa kabutihang palad, lumitaw si Rish sa oras upang pigilan si Dakini na kontrolin si Bertrand, at agad na tumakas si Bertrand na nahihiya. Dahil kay Rish, nakipagkasundo si Dakini kay Yukito. Ang dahilan kung bakit nagpakita si Dakini dito ay pinakiusapan ni Yukito si Rish na dalhin siya dito. Gusto ni Yukito na gamitin ang kakayahan ni Dakini na kontrolin ang isipan ng mga tao para agawin ang pamilya ni Gaia. Sa una ay ayaw pumayag ni Dakini, ngunit sinabi ni Yukito sa kanya na malamang na ginagamit ni Gaia ang mga batang ito, at kung mawawalan sila ng halaga, ang mga inosenteng bata ay aabandonahin. Iniisip ni Dakini ang mga inosenteng bata ng imperial na lungsod at sa wakas ay sumang-ayon sa kahilingan ni Yukito. Kaya sinimulan na nila ang kanilang plano. Nakahanap ng dahilan sina Yukito at Mitama para pigilan si Gaia, dahilan para hindi siya makauwi pansamantala. Sinasamantala ni Dakini ang panahong ito para lapitan ang ilang bata sa pamilya ni Gaia, ngunit sa halip na gamitin ang kanyang kakayahang kontrolin ang isipan ng mga tao, ginagawa niyang magustuhan siya ng mga bata sa kanyang mga kilos, at sa kanyang mga pagsisikap, 3 bata ang nagustuhan siya. Sa kasamaang palad, mayroong 2 medyo mas matatandang bata na masyadong maingat kay Dakini. Minsang sinabihan ni Gaia ang 2 bata na huwag lumapit sa sinumang estranghero. Gusto ni Dakini na akitin ang 2 bata na makipaglaro sa kanya. Sa hindi inaasahan, sa susunod na sandali, ang 2 batang ito ay nagpatawag ng mga halimaw. Dahil inilipat ni Dakini ang lahat ng mga tagasunod kay Rish, gamit ang banal na kapangyarihan ni Dakini ngayon, hindi niya kayang labanan ang mga halimaw na ito, at nahulog siya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Tumakas si Dakini kasama ang iba pang mga bata, at alam niyang napakahina niya para lumaban. Hinabol siya ni Kai at Cyan, at sa isang pagbabalik-tanaw, nalaman natin ang higit patungkol sa sistema ng Empire. Ang lahat ay ipinanganak na artificial, at sa isang tiyak na edad, ang mga bata ay itinalaga sa isang mag-asawa. Nakikita natin si Cyan bilang siya ay nakatalaga, at kahit na walang espesyal sa kanyang mga magulang, lagi nila siyang inaalagaan, at naramdaman niyang mahal siya ng mga ito. Ngunit isang araw, tinawag ang kanyang ama para sa kanyang end of life, ngunit ayaw ni Cyan na kunin ang kanyang ama. Nakikita ito ng mga gwardya bilang pagrerebelde laban sa sistema ng end of life, at sinabi ng kanyang ama na dapat siyang ipadala sa isolation camp, dahil iba ang kanyang pagkilos sa ibang mga bata. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang pamilya, at nakilala niya si Kai sa daan. Ang kanilang karwahe ay inaatake ng mga kakaibang hayop, ngunit naligtas sila ni Gaia, at kinumbinsi niya silang maaari silang magsimulang muli bilang isang pamilya kasama niya. Tumanggi si Cyan na mawala muli ang kanyang pamilya, habang hinahabol nila si Dakini, ngunit nalaman nilang napatay na ang kanilang mga hayop, salamat kay Atar. Naisip ni Yukito na baguhin ang 2 bata, ngunit biglang yumanig ang lupa, at lumitaw si Gaia. Binalaan siya ni Yukito na alamin ang kanyang lugar, ngunit biglang nagpatawag si Gaia ng isang napakalaking halimaw. Sumugod sa kanya sina Kai at Cyan, at masaya siyang hindi sila sumuko. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na sila kailangan, at lumubog sa lupa ang 2 bata. Ang nilalang ay pinangalan ng Typhon, at ito ay ipinahayag na may kapangyarihan na mas mataas kaysa sa mga Archon. Hinabol sila ng halimaw, at sinubukan ni Atar na pasabugan ito gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang halimaw ay hindi napinsala. Ang halimaw ay umaatake gamit ang isang putok ng enerhiya, ngunit pinagtagumpayan ni Mitama na harangan ito. Sinubukan ni Yukito na kunin si Mitama para gawin ang pagselyo upang alisin ang kapangyarihan ni Gaia, ngunit ipinaliwanag ni Mitama na hindi naiintindihan ng orihinal na Diyos ang mga salita, kaya hindi gagana ang pamamaraang iyon. Ang halimaw ay sumusugod sa kanila, ngunit sina si Laurel at Allura ay dumating sa tamang oras, at ang grupo ay nakatakas. Sinubukan silang habulin ng halimaw, ngunit salamat sa pagmamaneho ni Allura, nakatakas sila. Nagtataka si Atar tungkol sa nilalang, at binanggit ng isa sa mga bata na nagngangalang Yushi, ito ang pinakamalakas na halimaw ni Gaia.
Nagtataka si Dakini kung paano niya makokontrol ang gayong halimaw na may dalawang tagasunod lamang, ngunit sinabi sa kanya ni Yushi na hindi ito nangangailangan ng anumang kapangyarihan upang makontrol, ngunit nangangailangan lamang ito ng mahabang panahon upang malikha. Nagtataka si Yukito kung paano niya alam ang napakaraming tungkol sa halimaw, at ipinahayag ni Yushi na nabasa niya ito sa isang aklat na ibinigay sa kanya ni Gaia mula sa nakaraang sibilisasyon. Nagulat si Yukito na nababasa at naiintindihan niya ang isang libro mula sa lumang sibilisasyon, kaya humingi siya ng pabor sa bata, ngunit biglang lumitaw ang halimaw mula sa ilalim nila. Sinubukan nilang makalayo, ngunit nahulog si Yukito sa track. Nasaksak siya sa kanyang dibdib, at sinugod siya ni Mitama, ngunit pareho silang kinain ng halimaw. Umalis ang halimaw, at ang iba ay bumalik sa nayon, ngunit hindi sila makapaniwala na wala na sina Yukito at Mitama. Gayunpaman, nagising si Yukito at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid. Ipinaliwanag ni Gaia na nasa loob sila ng kanyang halimaw, at ipinahayag niya na hindi siya mapatay-patay. Sinabi niya sa kanya na sinubukan niyang patayin siya ng mahigit 300 beses, ngunit patuloy siyang binubuhay ni Mitama, kahit na wala na siyang kapangyarihan. Samantala sa nayon, tumangging sumuko si Allura, sa pag-iisip si Mitama ay isang Diyos, kaya hindi siya madaling mamatay. Nagsimulang magliwanag ang pendant na ibinigay sa kanya ni Yukito, at biglang lumitaw ang isang manika ni Mitama. Nagsusulat ito ng mensahe sa kanila, ngunit hindi nila naiintindihan ang wika. Gayunpaman, nababasa ito ni Yushi, na sinasabi sa kanila na ang lahat ay buhay pa, at sila ay nakulong sa loob ng halimaw na patungo sa Kapitolyo. Nagtataka si Yukito kung matatalo ba talaga ni Gaia si Loki, ngunit sa tingin niya ay magiging madali ito sa kanyang halimaw. Tinanong niya siya kung alam niya ang tungkol sa mundo bago ang imperyo, at sa palagay ni Yukito ay napaka-advanced na mundo nito. Sinasabi ni Gaia na ang mga Archon ay kalahating biological na sandata ng tao na nilikha noong panahong iyon, ngunit sinabi niya na ang lahat ng iba pang mga Archon maliban sa kanya ay nawala ang kanilang mga alaala. Binanggit niya kung paano siya isinilang sa mundong pinamumunuan ng agham, ngunit may mga grupo ng mga tao na nagpumilit na mamuhay sa kalikasan, maging bumuo ng kanilang sariling mga komunidad, at ang kanyang ina ang pinuno ng isa sa mga komunidad na ito. Ginawa siyang Diyos ng kanyang ina sa pamayanan, ngunit ginamit lang niya siya bilang kasangkapan upang magkaroon ng higit na kapangyarihan. Ngunit sa huli, nagawa niyang makalaya, at siya mismo ang nagwasak sa komunidad. Pagkatapos noon, wala na siyang mapupuntahan, kaya kinuha siya ng gobyerno, at ginawa siyang Archon. Iniisip niya na ang lahat ng mga Archon ay may katulad na kwento ng pinagmulan, na tinatawag itong kanilang kalikasan, at sa tingin niya ay si Yukito ay katulad ng kanyang ina, isang taong nanlilinlang at nagsasamantala sa mga tao, para lamang mapalawak ang kanilang sariling kapangyarihan. Sa palagay niya ang kanyang nayon ay pawang biktima na niloko niya, at iniisip ni Yukito ang lahat ng mga bagay na ginawa niya, ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Allura, na tinatawag siyang kanilang mahalagang kaibigan. At nakikita natin silang lahat na tumatawag sa kanya, na nagsasabi na sila ay iniligtas niya ng paulit-ulit. Kaya sa pagkakataong ito, sila naman ang magliligtas sa kanya. Nagtataka si Gaia kung ano ang sinusubukan nilang gawin, at nagsimulang mag-concert ang grupo. Habang nasa sabik ang mga taga-nayon, lumalakas ang kapangyarihan ni Aether. Inihagis niya ang kanyang gitara kay Bertrand para pumalit, at pinuntahan niya ang halimaw ni Gaia. Nagagawa niyang sirain ang dalawa sa mga ulo nito, at ginamit ni Dakini ang kanyang kapangyarihan para tumulong, na naging sanhi ng pag-atake ng halimaw sa sarili nito. Mukhang maaari nilang patayin ang halimaw, ngunit sa palagay ni Yushi ay imposible ito, dahil ang halimaw ay muling bumubuo at umaatake sa pamamagitan ng pagsabog ng enerhiya nito. Tumangging sumuko si Allura, at nakita nila ang mga baging ni Mitama na sinusubukang lumaban. Nagawa ni Mitama na pigilan ang halimaw, ngunit sinabi niya kay Yukito na kung talagang magiging tagasunod niya ito, magkakaroon siya ng malaking kapangyarihan, at matatalo niya ito sa isang iglap. Sinabi sa kanya ni Yukito kung maaari niyang palayain siya mula sa kanyang mga pagkakagapos, pagkatapos ay maniniwala siya sa kanya ng totoo. Natuwa si Mitama, at mabilis siyang napalaya, ngunit bigla niyang sinabing malabo ang kanyang memorya, kaya hindi niya naalala ang sinabi niya. Nagtataka si Gaia kung ano ang plano niyang gawin, at sinabi ni Yukito na tatapusin niya siya ng direkta, upang mapigil niya ang halimaw at mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Napabagsak niya siya, ngunit may lumabas na halimaw mula sa kanyang katawan, at itinulak siya nito palayo. Ang mga bagay ay mukhang masama sa labas, at iniisip ni Yushi kung paano sinabi sa kanya ni Yukito na siya na ang bahala kung may mangyari sa kanya. Sinabi niya sa kanilang lahat na lumipat sa ikalawang yugto ng kanilang plano, at si Aether ay tila nahihiya, ngunit sinabi ng mga batang babae na siya lamang ang kanilang pag-asa. Mag-isa siyang umakyat sa entablado, at umiiyak siya habang nagpapasalamat sa lahat ng kanyang mga tagasunod sa paniniwala sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanila na oras na para umalis siya mula sa pagiging isang Diyos, at sinabi niya sa kanila na i-redirect ang kanilang debosyon kay Mitama sa halip. Napansin ni Mitama na dumarami ang kanyang mga tagasunod, at madali siyang nakalaya.
Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, nag-summon ng isang napakalaking halimaw na ugat upang labanan ang halimaw ni Gaia, habang si Yukito ay patuloy na nakikipaglaban sa kanya. Nagawa niyang magbagong buhay kaagad, at nagawa niyang itumba siya. Nagulat siya na binabaliwala lang niya ang sakit, tinatawag siyang sira, at nakita natin si Mitama na nakikipaglaban sa halimaw sa labas. Nahuli si Yukito, at plano ni Gaia na patayin siya hanggang sa masira ang isip niya sa sakit, ngunit bigla siyang sinaksak ng baging ni Mitama. Sinabi ni Yukito na pinapanatili lamang niya ang kanyang atensyon, para lamang magawa ni Mitama ang pag-ataking ito. Nawasak ang halimaw ni Gaia, na nagdulot ng malaking pagsabog, ngunit pinuprotektahan ni Mitama si Yukito, at pinagtagumpayan nilang makalabas ng buhay. Nagmamadaling lumapit ang kanilang mga kaibigan, at natutuwa silang okay siya. Nilapitan si Gaia ng kanyang mga anak, at sinabi niya sa kanila na tapusin siya. Lumapit si Kai sa kanya, pero pinigilan siya ni Saiyan. Iniisip ni Gaia kung paano siya ginamit sa buong buhay niya, gusto niyang matapos ang lahat, ngunit nagtataka si Saiyan kung bakit niya sinubukang bumuo ng pamilya. Sa palagay niya ay dahil hindi siya nagkaroon ng tunay na pamilya, at naaalala ni Saiyan ang mga panahong pinagsaluhan nila, na gustong magsimulang muli, at sinabing maaari silang maging isang tunay na pamilya sa pagkakataong ito. Nagdiriwang ang lahat, at pinayagan si Gaia na manatili. Binalaan siya ni Yukito na mag-behave, sinabing babantayan siya ni Kai para sa kanya. Iniisip ni Gaia na mapapanumbalak niya ito, ngunit tila nangako si Kai na magtatrabaho siya para kay Yukito. Nakita natin na may pagpupulong silang dalawa, kung saan sinabi ni Kai sa kanya na hindi siya makokontrol ni Dakini o ni Gaia, ngunit nalaman ni Yukito na ito ay dahil mahal niya si Saiyan. Kaya't sinabihan niya itong bantayan si Gaia para sa kapakanan ni Saiyan, para masiguradong hindi na siya muling sasamantalahin ni Gaia. Sinabi ni Mitama na si Gaia ngayon ay akin ang nasasakupan, ngunit hindi ito pinansin ni Gaia, at sinimulan niya itong dilaan. Napansin ni Yukito na si Mitama ay may 30,000 na tagasunod, ngunit sa tingin niya ay higit iyon sa maaaring ibigay sa kanya ni Atar. Biglang lumitaw si Loki, binabati siya sa pagtalo niya kay Gaia. Nagtataka si Yukito kung may kinalaman siya sa mga tagasunod ni Mitama, at inamin ni Loki na binigyan niya ng kapangyarihan si Mitama, para matalo ang halimaw ni Gaia. Sinabi sa kanya ni Yukito na huwag maliitin ang mga ito, ngunit inaasahan ni Loki ang kanilang pagbisita sa kabisera. Nakahanap si Yukito ng isang tahimik na lugar, at iniisip niya ang lahat ng nangyari, lahat ng mga pinagdaanan nila, at lahat ng mga pagkakaibigan na ginawa niya. Nanunumpa siyang gagawin niya ang lahat para protektahan ang nayon, ngunit bigla siyang nabuhusan ng alak, at sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na hindi siya makakatakas mula sa party. Hinatak siya pabalik, habang pinipilit siya ni Mitama na maging tagasunod niya, ngunit natutuwa siya na napunta siya sa mundong ito. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Sana ay nasiyahan ka sa video, tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita pa tayo sa susunod.